Benta ng itlog. Sariwang itlog ng native na manok, malalaking itlog ng native na manok. Bagong itlog ng inahing manok, malalaking itlog ng native na manok. Hoy, si Lao Chiao. Ay, kuya. Mag-asawa na ang anak mo, di ka pa mag-ayos-ayos? Bumalik ka na sa lungsod, maging masayang biyenan, bakit ka pa nagbibenta ng itlog? Kuya, pag naubos na tong mga itlog ko, titigil na ako. Yung mga native na manok na alaga ko sa bahay, dadalhin ko sa lungsod. Pampahina ng katawan ng manugang ko, yun. Huy, di pa kasal, nagmamadali ka ng magkaapo. Di mo alam, swerte talaga si Lao Chiao. Nakapagtapos ang anak sa kolehiyo, nagtrabaho at nagtira sa lungsod. Ngayon, nakakasal pa sa magandang babaeng taga-lungsod. Huy, nakakainggit talaga. Ano ba yan, kuya? Inga, pag kinasal na si Xiao Tzuan, siguradong isasama kanya sa lungsod. Hintayin mo na lang. Mamuhay ng matiwasay. Hay ate, sabihin ko sa'yo. Hindi ko inaasahang tratuhin niya ako ng sobra. Basta maalagaan niya ng maayos ang sarili niyang pamilya, kontento na ako. Tingnan mo, Sige, kuya. Titignan ko para sa'yo. 18 sentimo, 10 piso na lang. Lao Chiao, tama ka. Basta masaya ang mga bata, mas mahalaga yon kaysa sa ano paman. Nga, Ikaw na. dalaw ka palagi, ingat. Benta ng itlog ng native na manok. Itlog ng native na manok. Tignan nyo. Benta ng itlog. Itlog ng native na manok. Tito Xiao, sa wakas nakita ko rin kayo. Bakit kayo dito sa liblib na lugar na ito nagbebenta ng itlog? Anong ginagawa mo dito? Pinaghirapan kong magtago dito sa Wangjiago. Sa lugar na to, paano mo ako nakita? Nilagyan mo ako ng ear tracker, di ba? Tito Xiao, noong mga araw, kayo ang nanguna sa amin sa negosyo. Sa rurok ng tagumpay ninyo, pinili ninyong magretiro. Hindi lang kayo nagbitiw bilang chairman. Pati ang Longting Chamber of Commerce na inyong itinatad, ibinigay niyo sa iba. Sabi niyo, gusto niyong mamuhay ng normal. Mula noon, wala na kayong balita. Ilang taon kitang hinanap sa Longsheng, pero wala akong nakitang bakas. Akala ko, hindi na kita makikita. Ano bang hinahanap mo sa akin? Sige na, bilisan mo. Dalhin mo ang mga bodyguard mo. Umalis ka na. Tito Xiao, hindi niyo alam. Saglit may tatawag. Hoy, anak ko, huwag kang magsalita. Hoy, anak. Namimiss mo na ba si tatay? Sabi ni tatay sa'yo, bumili na ako ng tiket para bukas ng umaga. Papunta sa lungsod para dumalo sa kasal nyo. Mahilig ba sa native na manok na alaga ko yung manugang ko? Pinatay ko na ang ilan. Bukas ko dadalhin. Napala at saka yung Tatay, sa kasal ko, baka hindi ka na lang pumunta. Hello, atay. Hoy, Xiaoxuan, yung ano. Mahilig ba sa native na manok natin yung asawa mo? Pinatay ko na ang ilan para sa'yo, huwag kang mag-alala. Ako mismo ang nag-alaga ng mga manok na yan. Bukas ko dadalhin. Tatay, baka hindi ka na lang pumunta sa kasal ko. Ano ba, Xiaoxuan? Ano ba ang ibig mong sabihin? Atay, nakikita ko kasi, ang tagal mo na nakatira sa Wangjiago. Hindi ka pa nakakalabas. Nag-aalala ako sa'yo, baka may mangyari sa'yo. Anak, huwag mong isipin na matanda na si tatay. Sabi nga ng matatanda, pag matanda na ang puno, malalim ang ugat. Pag matanda na ang tao, matibay pa rin ang buto. Pag lumaban ng veterano, kaya ang gawa. Okay lang yan. Ay naku, basta hindi ka pwedeng pumunta. Anak, may problema ka ba? Sabihin mo sa tatay, tutulungan kita. Wala. Tatay, napakalayo ng biyahe. Dito ka na lang muna sa Wangjiago. Maghintay ka, pagkatapos ng kasal ko. Dalawin ka namin ni Wenwen. Isasama ka namin sa lungsod. Anak, makinig ka, hindi yon ang ibig kong sabihin. Ako. Honey, sino yang kausap mo? Ang tagal. Tatay, may nangyari dito. Usap tayo mamaya. Hello? Anak? Wala, tawag lang ng nagbibenta. Hindi ko alam kung saan nakuha ang impormasyon ko. Walang hiya. Honey, maganda ba tong sapatos na to? Ay, mahal, maganda tong sapatos na to. Nga, gusto ko rin. Ipak mo na. Salamat, honey. Ano ba tong batang to? Tito Xiao, ano nang nangyari? Si Xiaoxuan, kakaiba ang mga sinasabi niya nitong mga nakaraang araw. Natatakot akong may mangyari sa kanya, Baiyu. Tulungan mo ako. Sabihin mo. Alamin mo ang address ng anak ko sa lungsod. Pagkatapos, pupuntahan ko mismo. Oo.
Sige, huwag kang tumunganga. Umuwi ka na. Native na itlog. Anong nangyari? Honey, Oh, mahal. ito, listahan ng mga imbitado sa kasal. Tingnan mo kung may nakalimutan. Oh, siya nga pala. Yung mga kamag-anak mo, sino ang imbitahin? Ikaw na ang magdagdag. Wag na, mahal. Wala akong masyadong kamag-anak. Nga, wala ka ng magulang mula pagkabata, yung iba. Siguradong walang koneksyon. Pero, Xiaozuan, sasabihin ko sa'yo, pinagpalaki ako ng husto ng mga magulang ko. Hindi ako mag-asawa para maglingkod sa biyenan. Pinakasalan kita dahil wala kang magulang. Huwag mo akong lokohin. Kung mandaraya ka, hiwalay ako sa'yo at palalayasin kita. Mahal, hindi ko gagawin yon. Mahal, umupo ka muna. Bubuksan ko ang pinto. Anak, dumalaw ako. May dala ako. Paborito ng manugang ko, native na manok at itlog. Nasaan ang kusina? Ilalagay ko. Anong ginagawa mo? Honey, sino yon? Wala, nagde-deliver. Mali ang unit. Sasamahan ko siyang hanapin. Anong ginagawa mo? Sinong nagde-deliver? Sabihin mo. Tay, pauwiin muna kita. Ipapaalam ko mamaya. Hindi, ngayon na ang pag-usapan. Tay, pesensya na. Kayo ang nagpalaki sa akin. Nagpaaral at gumamit ng sipag. Pailabas ako sa mahirap na Wangjiagu. Tumayo ka. Lalaki ka, huwag kang luluhod. Ano problema? Sabihin mo sa akin. Tay, hindi ako nagtagumpay sa lungsod. Walang kwenta ako. Nakita mo na. Mayaman at makapangyarihan ang pamilya ni Zhao Wenwen. Hindi ko sinadaling itago ang katotohanan. Kung malalaman ni Wenwen ang totoo, Hindi siya magpapakasal sa akin. Tay, Paano mo sinabi sa pamilya Zhu? sa pamilya Zhao. Sabihin mo na. sinabi kong, wala na akong magulang, ulila ako. Ikaw na walang utang na loob na anak. Pa, wala talaga akong magagawa. Ilang taon na akong nag-aaral. Pero pagkatapos, wala akong mahanap na magandang trabaho. Wala akong bahay, walang kotse, at taga-probinsya pa. Sinong babae? Ang magkakagusto sa tulad ko, pa? Ang hirap-hirap kong nahabol si Wenwen. Gusto lang ni Wenwen ng lalaking walang mga magulang. Pa, hindi na kailangan mag-alaga ng biyenan. Hindi ko masabi sa kanya ang totoo. Pa, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, pa. Ang pamilya ni Wenwen ay mayayaman sa lungsod. Nangako sa akin ang tatay ni Wenwen. Kapag nagpakasal na kami, pagkatapos ng kasal, ilalagay niya ako sa Longjiang Group, pa. Longjiang Group, pa. Ang Longjiang Group ay isa sa top 10 na kumpanya sa buong mundo, pa. Kapag nakapasok na ako sa Longjiang Group, Tiyak na makukuha kita sa lungsod. pa, mabuhay ka ng maginhawa. Pa, pasensya na, anak mo. Sampalin mo na lang ako. Sampalin mo. Walang kwentang anak. Hindi makapagtatag sa lungsod. Walang silbi ang anak mo, pa. Tumayo ka na. Tumayo ka. Ano ba yan? Hindi ko naman inisip pa na kailangan mong maging matagumpay. Hay itong batang to. Pa, kung hindi mo ako kinain sa ilog noon. Nalunod na sana ako. Ang pinakagusto kong gawin sa buhay ko. Ay gantihan ang pag-aruga mo sa akin. Pa, mabuhay ka ng maginhawa, pa. Sige na, sige na. Ako ang kulang sa pag-isip. Gusto ko ang katahimikan. At kapayapaan sa Wangjiago, pero hindi ko naisip kung gusto mo rin. Anak, huwag kang mahiya. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Pa, pumapayag ka bang itago ang totoo? Itatago ang totoo? Ay ang mga bagay na nakuha sa kasinungalingan at panloloko. Hindi magtatagal. Pero huwag kang mag-alala. Ang handang uwi para sa'yo ay higit pa sa inaasahan mo at ng Zhu family. Pa, nagbibiro ka na naman. Sa aming katayuan. Paano namin makakapantay ang Zhao family? Anak, huwag kang mag-alala. Magpakasal ka lang ng maayos, unle. Ang iba, ako na ang bahala. Bibigyan kita ng sorpresa. Hahaha. Hintayin mo, sorpresa. Sige na, sige na. Umalis ka na. Aalis na ako. Yang matandang walang kwenta. Pinakain mo ako hanggang sa ganito kalaki. Bakit ngayon ka pa? Sumulpot para manggulo? Mas mabuting sundin mo ako. Manatili ka lang sa Wangjiagu. Kung hindi, AME. Tito Xiao, kailangan ba ng tulong ng grupo ang binata? Xiaoxuan, baguhan lang sa lipunan. Ang Zhu family ay maliit na tau-tauhan lang ng Longjiang Group. Makakapagpababa ito sa kanyang sarili. May pagkukulang ako bilang ama. Bukas na ang kasal nila ni Wenwen.
Maghanda ka ng share transfer agreement ng Longjiang Group. Gusto kong maging si Xiaoxuan bilang tagapagmana ng Longjiang Group ng Marangya. Kanya ba? Opo. Anak, nagtago ako ng identity dahil sawa na ako sa pandaraya sa negosyo. Di ko akalain na hihirapan ka sa lungsod dahil sa simpleng buhay. Kaya ngayon, ako mismo ang kikilos. Para itaas ka ng mabilis. Wu, congratulations, Xiao Zong. Suwerte mo, ang Zhao family ang pinakamayaman sa Jiangcheng. At may suporta ng Longjiang Group, kaya ngayon, napangasawa mo ang tanging anak nila, sigurado, makakaiwas ka sa 30 taong hirap. Nga haha, narinig ko, yung misteryosong founder ng Longjiang Group na si Xiao Zong, dadalo rin. Sa kasal ni Miss Zhao, napakalaking karangalan. Nakasisilaw, haha, makikisali rin kami sa saya ng Zhao family. Pa makita si Xiao Zong, nga haha. Pakakasalan ko si Wenwen dahil mahal ko siya, hindi dahil sa kayamanan niya. Tinawag siyang Xiaozong, sumagot pa. Kung hindi dahil sa aming Zhao family, isang mahirap lang siyang galing bundo. Baka di makapasok sa kumpanya. Hayaan na, isa lang anak namin. Kahit mahirap, basta. Mabuti siya kay Wenwen, okay na. Kung hindi dahil kay Wenwen na mag-asawa, at di na kailangang mag-alaga ng biyenan, di ko papayagan ang kasal na ito. Pa. Malapit nang magsimula ang reception. Ako na ang mag-welcome sa mga bisita. Kayo naman, samahan niyo si Wenwen sa dressing room para magpahinga. Para hindi kayo mapagod. Mga bisita ngayon ay kilalang tao at mamaya. Darating mismo si Xiaozong ng Longjiang Group. Dapat magpakita kang maayos. Kung mapahiya ka sa Zhao family, magdudusa ka, ma. Oo. Hindi kailangan maglingkod ni Xiaoxuan kanina. Saan ka galing, matanda? Sino ka? Ako si Malamang, isang pasaherong aksidenteng nakapasok lang. Huwag po kayong mag-alala, ako na ang magpapalaya sa kanya. Bilisan mo, huwag mong abalahin ang kasal. Tatay, bakit ka pa rin pumunta? Umalis ka na. Huwag mo akong guluhin dito. Anak, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, walang sinuman ang makakagulo sa'yo. Pati na ang pamilya Zhu. Ginang Zhu, si Xiaoxuan ang manugang mo. Pero hindi mo siya dapat inuutusan ng ganyan. Si Xiaozuan ang manugang namin. Bahala kami kung paano siya tratuhin. Wala kang pakialam. Sabi mo nga, si Xiaoxuan ang manugang mo. Nandito siya para pakasalan ng anak mo, hindi para maging alila sa pamilya Zhu. At sundin ang bawat utos mo. Amy, pakasalan ng anak ko. Isang mahirap na taga-bundok lang siya. Anong karapatan niya? Swerte lang siya. Na nakita siya ng anak ko. Nagmamakaawa siyang pumasok sa pamilya Zhao. Para maging live-in son-in-law lang. Live-in son-in-law. Isang tunay na lalaki, kahit mahirap, dapat matatag ang loob. Hindi dapat yung ko. Ikaw, nagpakatanga ka. Napatali bilang live-in son-in-law. Matandang ito, sino ka ba? Ano pang hinihintay ninyo? Palayasin nyo na ito. Ni simpleng bagay, hindi nyo magawa. Walang kwenta. Sinabi ko na, huwag niyo na siyang insultuhin. Bago ako kumilos, humingi kayo ng tawad sa kanya, ngayon din. Sino ba ang matandang ito? Nababaliw na ba siya? Pinapatawad siya ng pamilya Zhao. Hindi ba niya alam na ang pamilya Zhao ang pinakamayaman sa Jiangcheng? Hindi kayang kalabanin ng ordinaryong tao. Xiaozuan, ang taong ito, pinapatawad ka namin. Ano sa tingin mo? Kailangan ba naming humingi ng tawad sa iyo? Hindi kailangan. Nagkakamali lang siya. Ako ang dapat humingi ng tawad sa inyo. Paumanhin. Alisin ko na siya. Umalis ka na. Ngayon ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Kung mapapatuloy ka, gusto mo ba masaksihan mo ako? Mawalan ng lahat? Xiaoxuan, paano kita pababayaan na mawalan ng lahat? Nandito ang tatay mo para magbigay ng regalo. Ang regalo ko, sapat para maghari ka sa buong Jiangcheng. Huwag kang magyabang. Pakiusap, umalis ka na. Xiaoxuan, sigurado ka bang palalayasin mo ako? Ako. Xiaozuan, ano pang ginagawa mo diyan? Magsisimula na ang kasal. Gusto mo bang sirain ng matandang? Nagkakalat ng kasinungalingan ang kasal natin. Xiaozuan, palayasin mo siya ngayon din. Palayasin mo siya. Kung hindi, huwag na lang tayong magpakasal ngayon. Ma, pa, Wenwen, huwag kayong mag-alala. Ilalabas ko na siya. Huwag kayong magalit. Tara. Buti na lang dumating ako ngayon para makita. Kung gaano kayo kabastos, pamilya Zhu. Hiray, Xiaoxuan, sumama ka sakin. Ang ibibigay sa'yo ng pamilya Zhu, doblehin ko. Sumama ka sakin. Tara na. Tumigil ka nga. Bakit ang tigas ng ulo mo, matanda? Wala kang ng pera. Hindi makapaglabas ng 100. Anong malaking regalo? Basura lang yan, di ba? Walang may gusto dito. Lumabas ka na. Xiaoxuan. Sigurado kang palalayasin mo ako.
Hindi ko sinasabing matanda ka lang. Pero sira ba ang ulo mo? Wala kayong relasyon ni Xiao Tzuan. Nagpapanggap ka pa. Tumahimik ka. Tanong ko ulit. Sigurado kang palalayasin mo ako. Siyempre, di kita kilala, matanda. Anong ginagawa mo rito? Tawagin ng gwardiya, palabasin to. CJ. Xiao Shaoxuan. Pinaghirapan kitang palakihin, nagplano para sa'yo. Akala mo, nakasakay ka na sa barko ng pamilya Zhou. Magiging matagumpay ka na. Tapos tatanggi ka sa akin. Tama na. Tumahimik ka, gago. Umalis ka. Di mo ba naiintindihan? Xiao Shaoxuan. Sabi nga, may utang na loob ang tupa at uwak. Di ko inakalang magiging ganito kang walang utang na loob. Walang kwenta. CJ. Kasalanan ko, kulang ang naisip ko para sa'yo. Ganito, Shaoxuan. Lumuhod ka at magmano sa akin ngayon. Lahat ng nangyari sa'yo ngayon. Kalimutan na natin, okay? Hoy, anong ibig mong sabihin? Sino ka sa asawa ko? Bakit mo siya pinapaluhod? Anong karapatan mo? Ama ko siya. 20 taon ko siyang inalagaan. Ano? Xiao Tzuan, di ba sabi mo ulila ka? Saan galing tong tatay mo? Xiao Tzuan, ano ba talaga ang nangyayari? Ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Baka naman niloloko mo lang kami noon. Ikaw ang nagpalaki sa akin. Pero hindi ko naman hiniling na alagaan mo ako. Mahirap ka na nga, bakit mo pa ako kinuha? Alam mo ba, ang kahirapan mo ang sumira sa buhay ko. Noon, isinugal ko ang buhay ko para iligtas ka sa ilog. Pinagpalaki kita ng ganito, at ganito lang ang iniisip mo sa akin. Ano pa ba? Ang mga magulang ng iba, mga malalaking negosyante. Ano ang maibibigay mo? Isa ka lang, magaspang at bastos na magsasaka. Ano pa ang alam mong gawin, kundi maging pabiga? Ngayong, Malapit na akong magpakasal sa pamilya Xiao at magiging matagumpay. parang linta ka na naman, sumusunod para sumipsip ng dugo ko. Tulad mong basura, anong pinagpe-perform mo dito? Magandang ugnayan ng ama at anak? Pinag-aral kita ng napakatagal at ngayon, hindi mo man lang alam kung paano maging mabuting tao. Mali ba ako? Wala ka lang talagang sariling anak. Kaya mo ako inampon. Noong bata ako, sobrang stricto mo sa akin. Madalas mo akong pinapatahimik at pinapalo. Hindi ba't iniisip mo lang na balang araw? Magiging matagumpay ako para makasabay ka sa akin. At tamasahin ang kayamanan, tulad mong makasarili. Anong karapatan mong husgahan ako? Matiyaga ako sa'yo para magtagumpay ka. Ganito pala ang tingin mo sa akin. Sa puso mo, wala ka ba kahit kaunting pasasalamat? Ha? Pasasalamat? Sa huli, pera lang naman ang gusto mo, di ba? Ang perang ito, ituring mo na lang na bayad para tapusin ang ating ugnayan bilang ama at anak. Pera. Ako, si Xiao Weijiang, marami akong pera. Kahit gaano karami kaya ko. Matanda ka na, nagsasabi ka pa ng kalokohan. Xiao Tzuan, alam mo ba kung bakit pumayag kaming pakasalan ka ni Wenwen? Naalala mo pa ba? Ang aming Wenwen. Hindi pupunta sa ibang pamilya para maglingkod sa biyenan. Ang pamilya Zhao ay hindi makikipag-ugnayan sa mga taong hindi karapat-dapat. Xiao Tzuan, ayusin mo agad ang problemang ito. Kung hindi, hindi na ituloy ang kasal. Narinig mo ba yon, Xiao Weijiang? Ngayon, ako ang manugang ng pamilya Zhao. Mula ngayon, wala na tayong koneksyon. Sige, Xiao Shaoxuan. Para lang sa isang pamilyang Zhou, naglakas loob kang pagtitiwalag sa mag-ama. Ako si Xiao Weijiang. Bakit naging ganito ka? Isang tangang makasarili at walang utang na loob. Ang Zhao family lang? Alam mo ba kung ano ang katayuan ng Zhao sa Jiangcheng? Sige na, hindi ko masasabi sa isang. Magaspang at bastos na magsasaka. Kunin mo ang perang ito, bumalik ka sa Wangjiagu. At alagaan mo na lang ang iyong mga manok. Sige, Xiao Shaoxuan. Gusto mong magtiwalag sa akin? Pwede. Lumuhod ka ngayon at magmano ng 3 beses, tapos na tayo. Sa tingin ko, ikaw ang dapat lumuhod. Kung ikaw ang lumuhod sa akin, at magmano ng 3 beses, isa sa alang-alang ko na pinalaki mo ako. Baka pag namatay ka na, bigyan pa kita ng magandang kabaong. Talagang isang kayamanan. Ganito ka kabastos at walang galang. Laban sa moralidad, hindi ka ba natatakot sa kulog? Itingnan ko kung tatamaan ako ng kidla. Ano pang hinihintay ninyo? Paluin ninyo siya hanggang lumuhod. Huwag. Aray. Mabuti.
Ngayon, magmano ka sa akin at sa aking biyenan. At humingi ng tawad kay Wenwen. Pwede kong ipahinto ang paghampas sa iyo. Mula noon hanggang ngayon, wala pang ama ang lumuhod sa anak. Ayaw ng mabuti, gusto ng masama? Sage, hampasin. Dumating ang regalo mula sa Longjiang Group. Hahaha. Dumating na ang regalo ko. Nasaan si Xiao Shaozuan? Ako po si Xiao Shaozuan. Sino po kayo? Ito po si Vice President Yang ng Longjiang Group. Vice President Yang. Ikaw si Xiao Shaozuan? Opo. Halika. Dalhin ninyo ang aking regalo para sa bagong kasal. Iyan Xiao at Milisa. Sandali. Xiao Shaoxuan, ikaw ay napakasway. At walang utang na loob. Nagbago na ang isip ko. Hindi ko ibibigay sa kanya ang kahit anong bagay mula sa Longjiang Group. Sino ka? Ako? Siyempre, ang nagpadala ng regalo. Ano, ang regalong ito ay galing sa kanya. Xiao Weijiang. Ikaw ang nag-angkin na ikaw ang nagpadala? Obvious. Sa tingin ko, baliw ka na talaga, Zhao Daqiang. Ang lakas ng loob ng pamilya ninyong Zhao. Isinasaalang-alang ko ang mga taon na. Naglingkod at nagpakasakit ang pamilya ninyo para sa Longjiang Group. Kaya ipinadala ko ang regalong ito para suportahan ang okasyon ninyo. Ganito ba ang pagtanaw ninyo ng utang na loob? Ginoong Yang, pakikalma po. Pakikalma po, itong matanda. Ay walang kinalaman sa pamilya namin, mga Zhao. Papaaminin ko po siyang humingi ng tawad. Mag-sorry ka na. Kaya pala ang anak mong pinag-aruga mo. Gusto kang iwanan bilang ama. Sa tingin ko, hindi ka lang mangmang, kundi tanga rin. Matandang walang alam sa buhay. Mag-sorry ka kay Ji Yang. Humiling ka ng tawad sa kanya. Hindi siya karapat-dapat. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang Vice Presidente ng Longjiang Group, Acting Chairman. Ang kanang kamay ni Chairman Bai. Kaya niya, Naipawala ka sa Jiangcheng sa isang kisap mata. Ikaw, isang probinsyano, sa harap ng lahat na makapangyarihan sa lungsod. Ginulo mo pa ang kasal ng anak ko. At nagwi ka ng kung ano-ano sa harap ni Jiyang. Gusto mo bang mamatay? Naglakas loob kang galitin si Jiyang. Gusto mo bang isama kaming mga Zhao sa gulo? Mag-sorry ka. Isang simpleng vice-presidente lang ng Longjiang Group. Hindi siya karapat-dapat sa aking pansin. Kung magsusorry man, siya ang dapat humingi ng tawad sa akin. Baka pagbigyan ko siya. hahaha. Mabuti. Napakabuti. Hindi ko alam. Kung kailan nagkaroon ng ganyang mayabang dito, sa Jiangcheng. Ayaw ko sana makipagtalo sa isang hamak na tulad mo. Pero ngayon, Ako ang kumakatawan sa dangal ng Longjiang Group. Hindi maapakan ang Longjiang Group. saksakin mo ang sarili mo, at iwanan kitang buhay. Makalayo ka ng buhay. Kahit si Baiyu pa ang dumating. Wala siyang karapatang utusan akong magsaksak sa sarili. Pangalan ni Jibai, ikaw ang tatawag? Hindi mo ba iginalang? Ang lahat na makapangyarihan dito sa Jiangcheng. Tama ka. Sa aking palagay, kayong lahat na nandito, ay hindi karapat-dapat sa aking pansin. Gago. Anong sinasabi mo? Hindi kami karapat-dapat? Ano ka ba? Anong ibig mong sabihin? Lahat na nandito ngayon ay mayaman o makapangyarihan. Kahit sino sa amin, sa isang kisap mata, kayang ipawala ka. Isang magsasaka, nangahas pang magsalita ng ganyan. Kaya pala gustong iwasan ng mga Zhao. Isang siraulo. Sinong makisalamuha sa kanya, magdudusa. Bis Jiyang, sobrang. Mayabang at mangmang ito, galit na ang lahat. Kung mahirapan ang Longjiang Group. Ang pamilya Bai ang bahala sa pagturo sa kanya. At ang pamilya Sundin. Mga ginoo, ang siraulo na ito ay walang kinalaman. Sa akin at sa pamilya Zhao, gawin ninyo sa kanya. Ang gusto ninyo. Huwag lang kaming isali ng pamilya Zhao. Parang langit ang daan, ayaw mo pang tahakin. Impyerno ang pintuan, ikaw pa ang pumapasok. Mga ginoo, ang loko-lokong ito, ang ginawa niya ngayong araw. Lahat ay nakasaksi. Ang aming Longjiang Group. Ayaw sanang mang-api ng mahina. Ngunit dahil ito ang nais ng marami. Hindi na ako mag-atubili. Kaya, baliin ang kanyang mga binti. At itapon sa labas ng Jiangcheng. Dapat na noong una pa lang, pinali na ang binti nitong baguhan. Tumahimik ka. CJ. Binibigyan kita ng 5 minuto para makarating sa Jinshan Hotel. Kung hindi, panagutan mo ang kahihinatnan. Bilisan mo. Tumawag si Boss Yao, nagmamadali na. Handa na ba ang lahat ng malaking regalo para sa kasal ng binata? Bosay, ang dokumento ng paglipat ng shares ng grupo ay hinihiling ni Boss Yao. Kontratang bilyon-bilyon, mansyong milyon-milyon. At ang mga regalo para sa kasal ng binata. Nandito lahat. Mabuti. Dalhin ang mga regalo at sumama kayo sa akin. Opo, Binibigyan ko kayo ng 5 minuto para magbago ng isip. matanda, sa tingin ko talaga ay nawawala na sa sarili. Ikaw lang ang nagloloko. Huwag mo kaming idamay. Huwag mong isipin, sa ganito mong paraan, mapipilitan kami ni Xiao Zuan. Nakilalanin kang isang matandang probinsyano. Panaginip lang yan. Lovis, sabihin ko sa'yo, kung magpapatuloy ka sa paggulo, ikaw lang ang mapapahamak. Boss Bay. Ano po? Sej, naiintindihan ko. Sabi ni Boss Bay sa telepono. Sa loob ng 5 minuto, dating siya mismo rito. At, ang chairman ng grupo ay dating din mismo. Pa kay Ginoong Chiao at Binibining Zhao,
maghahatid ng pagbati sa kasal. Ang tagapagtatag ng Longjiang Group, nagretiro ng ilang dekada. Ngayon ay bibisita mismo, ang pamilya Zhao. Talagang napakalaking karangalan. Xiao Weijiang, naririnig mo ba? Maya-maya may darating na mga mahalagang tao. Sana ay maunawaan mo. Mula ngayon, ang ating estado ay parang langit at lupa. Kung magpakumbaba ka ngayon at lumuhod para humingi ng tawad, baka sa dating pagkakaibigan pa natin. Makiusap ako sa mahalagang tao para bigyan ka ng pagkakataong mabuhay. Mga taga-probinsya, talagang ignorante, walang takot sa kamatayan. Pinapauwi ka na ng maga, ikaw pa ang naghahanap ng gulo. Buti na lang si Xiao Tzuan, mabilis magdesisyon. At pinutol ang relasyon bilang mag-ama. Kung hindi, pati ang aming pamilyang Zhao ay madadamay. 2 minuto na lang. Malapit nang mamatay, ayaw pa rin magbago. Talagang walang pag-asang gumaling. Mga tauhan, gaya ng sinabi ni Vice President Yang, baliin ang kanyang mga binti. Sa tingin ko, kayo ay kumain ng puso ng oso at atay ng leopardo. Ang Longjiang Group ay nagbibigay pugay sa tagapamahalang general ng grupo, si Xiao Tzuan, maligayang bagong kasal. Pinakalo ang kanilang milyon kay Genji, Xiao, at pinakalo kay Genji, Xiao. Isang villa sa West Hill ng Arc de Triomphe. Naging tagapamahalang general ako ng Longjiang Group. Tagapamahalang general. Sinabi ni Wenwen na pagkatapos ng kasal, bibigyan niya ako ng sorpresa. Ito kaya ang posisyon ng tagapamahalang general. Ang inayos ng pamilya Zhao para sa akin. Wenwen, mahal na mahal kita. Salamat sa inyo, mga magulang, hindi ko sasayangin. Ang tiwala ninyo sa akin, Ji Yang, ito rin kaya ang malaking regalo na inihanda ninyo, ito. Ang regalong ito ay galing sa akin, ngunit ngayon ay binawi ko na. Dahil hindi kayo karapat-dapat sa mga ito. Xiao Weijiang, talagang wala kang hiya. Noong nagbigay ng regalo si Ji Yang, sinabi mong galing sa iyo. Ngayong nagbigay si Chairman Bai, sinabi mo ulit na galing sa iyo. Akasakit mo lang kay Ji Yang, hindi pa sapat. Ngayon sasaktan mo pa si Chairman Bai. Gusto mo bang mamatay ng mas mabilis? Ikaw na baliw, hindi mo alam ang iyong lugar. Sa harap ni Chairman Bai, ganyan ka pa rin kapalalo. Ano ang pinag-aaway niyo dito? Patawarin mo, Chairman Bai, ayusin ko na ang taong ito. Hindi na kayo maabala. Zhao Daqiang, Dumating na mismo si Chairman Bai, ang pamilya ninyong Zhao. pinapayagan pa rin ang taong ito na guluhin ang lugar. Anong parusa ang nararapat sa iyo? Ji Yang, Chairman Bai, patawarin ninyo ako. Palalayasin ko na ang baliw na ito. Lumayas ka. Layas. Sinabi ninyo siya ay isang hamak na tao. Chairman Bai, ang taong ito ay aking manugang na lalaki. Ang apo na ama ni Xiao Tzuan. Huwag kayong mag-alala, Xiao Tzuan ay tuluyan ng tumigil sa anumang relasyon sa kanya, anuman ang gawin ninyo sa kanya. Ang pamilya naming Zhao ay walang reklamo. Chairman Bai, ang baliw na ito, bago kayo dumating, ay nagsalita ng walang galang. Hindi niya pinahalagahan ang aming Longjiang Group. Napakapalalo. Sa dangal ng aming Longjiang Group, dapat ninyo siyang bigyan ng malalim na aal. Ganun ba? Anong aral ang gusto mong ibigay sa kanya? Balitin ang kanyang 2 binti, itapon sa labas ng hotel, at huwag na siyang payagang. Tumapak sa Jiangcheng muli. Ano sa palagay ninyo ang arrangement na ito? Huwag kayong mag-alala, Chairman Bai. Hanggat nandito ang pamilya naming Zhao sa Jiangcheng, kapag tumapak siya dito, kahit kalahating hakbang. Ako si Zhao Daqiang ang unang magpaparusa sa kanya. Napakaganda. Talagang napakagaling ng ginawa ninyo. Hindi po, ginawa ko lang po ito para sa kumpanya. Ang lakas ng loob nitong tao, nagpakita ng kawalang galang kay Longjiang. Kung hahayaan pa siyang magsalita, at marinig ito ng chairman, Tumahimik ka. Ikaw ang dapat putulan ng mga binti at itapon. Chairman Bai, ano po ang ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin? Bulag kayo, nagpakita kayo ng kawalang galang sa mahalagang bisita. Hindi mo karapat ko kami. Mahalagang bisita? Chairman Bai, baka po nagkakamali kayo. Isa lang siyang magsasaka mula sa Wangyagu, nag-aalaga ng mga manok at nagtatanim. Hindi pa siya nakalalabas ng kanilang nayon. Ito pa lang ang unang bisis niyang pumunta sa Xinjiang. Paano siya magiging mahalagang bisita? Gago ka. Ang kagalang-galang niyang tao. Mas mataas ang estado kaysa sa inyong lahat. Zhu Zawei. Zhu Daqiang. Ang lakas ng loob ninyong magsalita ng ganyan dito. Ang laki talaga ng apo ninyo. Chairman Bai, siguradong nagkakamali po kayo. Isa lang siyang mahirap na magsasaka mula sa probinsya. Xiao Weijiang, narinig mo na. Sa tulong ng pamilya Zhao, Nakarating na ako sa posisyon ng General Manager ng Longjiang Group. Ikaw, inggit ka lang sa tagumpay ko. Gusto mo akong hilahin pababa. Masamang-masama ang intensyon mo. Pero kahit anong gawin mo, hindi mo kayang talunin ang aming pamilya Zhao. Mas mabuti, mag-ipon ka na lang ng lakas. Tumahimik ka. Ang pamilya Zhu, ihambing pa kay Angkok Xiao. Chairman Bai, pakilinaw po ninyo, sino ba talaga siya? Bulag. Siya ang... Sino ako? Sa estado mo ngayon, hindi mo karapat-dapat malaman kung sino ako. Angkok Xiao, ang pamilya Zhu ay napakita ng kawalang galang. Paano ko ninyo sila paparusahan? Putulin ang lahat ng pakikipagtulungan ng Longjiang sa pamilya Zhou. Bilang babala, Oo. Ang lakas ng loob mo. ilang dekada na kaming nakikipagtulungan ng pamilya Xiao sa Longjiang Group. Isang salita mo lang, Chairman Bai. Tumahimik ka. Iutos mo, kanselahin ng Longjiang Group ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Zhou. Sino mang makikipagtulungan sa pamilya Zhou sa buong Jiangcheng? Hindi na papayagang pumasok dito kailanman. Opo,
ang Longjiang Group ang may hawak ng lahat ng commercial na resources sa Jiangcheng. Kung personal na sinabi ni Chairman Bay, Naputulin ang pakikipagtulungan sa pamilya Zhao. Mukhang wala ng lugar ang pamilya Zhao sa Jiangcheng. nga. Si Zhao Daqiang, Dahil lang kinainisan ang matandang ito, naparusahan ng ganito. Ano ba talaga ang pinagmulan niya? hindi ko alam. Ano, may problema ba kayo? Wala po. Si MR Chiao ay kaibigan ni Boss Bai, ang aming pamilya Son. Ay ituturing siyang pinakamahalagang bisita. Hindi kami magpapabaya. Opo, ang aming pamilya Li ay gagalangin at itatrato si MR Chiao ng maayos. Kung sino man ang manghamak kay MR Chiao sa hinaharap. Ay kalaban ng aming pamilya Li. Ganun din kami. Honey, mag-isip ka ng paraan. Honey, Mahirap kung napasok ang pamilya Zhao. Hindi pwedeng maglaho ang Zhao. Manager Yang, Tingnan mo si Director Bai, kahit na siya ay senior executive ng grupo. Pero ang tunay na kapangyarihan sa grupo ay nasa chairman. Si Director Bai, kusang loob, na pinutol ang pakikipagtulungan sa aming pamilya Zhao. Paano kung magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang chairman? ganito ba kabastos ang senior management? Baka madamay pa kayo. Tingnan ninyo. Director Bai, ang ginawa mo ay medyo hindi patas. Ikaw, dahil lang sa isang ordinaryong tao, gumamit pa ng pangalan ng grupo. Kung kumalat ito, Ano ang sasabihin ng mga tao? Ang Longjiang Group ay nangaapi ng mahihina kung kumalat iyon. Iyon ang tunay na kahiyan. matanda, pinapabayaan kita dahil kilala ka ni Director Bai. Hindi kita pag-usapan sa iyong kapalaluan at taghamak sa Longjiang. Kung magpapatuloy ka sa pagiging mayabang at paghamon sa grupo. Kahit si Bai Yu ay hindi kayang protektahan ka. Zhou Ziwei, ano ang ibig mong sabihin? Bai Yu, tayong dalawa ay senior executives ng Longjiang. Ngayon, dahil lang sa isang ordinaryong tao, pinutol mo ang pakikipagtulungan sa pamilya Zhao, ako pa ang dapat magtanong. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Manager Yang, sa tingin ko si Director Bai ay nalinlang lang ng matanda. Sa kung anong paan, kaya tinulungan pa siya. Nakakatawa talaga. Bai Yu, ang Longjiang ang nangungunang negosyo sa Dragon Country. Itong ordinaryong tao. Anong karapatan niyang tumayong kasabay natin? Tumahimik ka. Ikaw ang hindi karapat-dapat na tumayong kasabay ni Uncle Xiao. Ikaw, At ikaw rin, walang utang na loob at walang kabutihan, hindi karapat-dapat na maging anak. Ngayon, kung luluhod ka at magmamakaawa kay Uncle Xiao, baka payagan kitang mabuhay. Luluhod ako sa matandang ito. Panaginip mo lang iyan. ako na ngayon ang General Manager ng Longjiang Group. Kinikilala ng chairman sa tamang panahon. Ako ang magiging pinakamalapit na tauhan ng chairman sa oras na iyon. Tingnan natin kung sino ang magpapakita sa akin. Magaling, Bai Yu. Si Xiao Zuan ngayon ay tinatamasa ang paghanga ng chairman. Kahit na ikaw ay isang director ng grupo. Hindi lang ikaw ang director sa grupo. Ang aming pamilyang Zhao. Ay hindi natatakot, Bai Yu. Narinig mo na. Si Xiao Shaozuan, hindi siya. Isang ordinaryong tao. Dahil pumasok na siya sa Longjiang. Sa hinaharap ay tiyak na magtatagumpay siya. Sigurado ka ba? Na dahil lang sa isang ganitong uri ng tao, ay lalaban ka sa buong grupo? Xiao Weijiang, ang bawat tao ay may sariling pagkaunawa. Wala kang kapangyarihan o impluensya. Kahit na magsipsip ka pa, hindi ka pa rin akyat sa iyong antas. Antas? Ang pagsisikap at paghahangad mo. Sa aking paningin, iyon ay parang ulap lamang. Puro kayabangan. Naniwala ka na sa sarili mong kasinungalingan, no? Sa itsura mong mahira, Alam mo ba kung anong antas at katayuan ang meron ka? Honey, RB, huwag kang makipag-usap sa ganitong probinsyano. Ikaw ngayon ay General Manager na ng Longjiang Group. Kahit na nakipagkaibigan siya kay Chairman Bai, ano naman ang magagawa niya? Wala siyang magagawa sa aming pamilyang Zhao. tama, Xiao Zuan. Alam ng tatay na may kakayahan at talino ka. Pinaghiwalay ka ng tatay sa baliw na taga-probinsyang ito. Para sa ikabubuti mo. Pagpasok mo sa Longjiang, huwag mong kalimutan ang pamilyang Zhao. Tama, Xiao Zuan. Ang aming pamilyang Zhao ay hindi naman masama sa iyo. Pagpasok mo sa Longjiang, dapat mong ibalik ang komersyal na pakikipagtulungan ng pamilyang Zhao at Longjiang. Nanay, tatay, huwag kayong mag-alala. Pagkatapos kong pumasok sa Longjiang, ang unang gagawin ko ay muling pipirma ng kontrata sa ating pamilyang Zhao. Talagang mabuting manugang ang aking nakuha. Mabuti. Ang gago, huwag mong isipin na dahil nakipagkaibigan ka kay Chairman Bai, ay matatalo mo ang aming pamilyang Zhao. Sasabihin ko sa iyo, panaginip lang iyan. Isang imposibleng pangarap. Nanay, ginawa niyang kahiyahiya ang ating pamilya. Dapat siyang turuan ng leksyon. Tama. Ikaw, lumuhod ka. Para sa iyong pagwawalang galang ngayon, humingi ka ng tawad sa amin. Nanay, ginawa niyang kahiyahiya ang ating pamilya. Hindi sapat ang pagluhod at paghingi ng tawad. Anak, may magandang ideya ka ba? Honey, Oni, paano kung ganito, papaluhurin mo siya, tapos gagapang siya sa palibot ng bulwagang ito.
Tapos, tumahol ng ilang bises. Para bayaran ang kanyang kamangmangan at kayabangan. Ayos ba? Ayos, mahal, susundin ko ang lahat ng sinabi mo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni New Wenwen? Bakit hindi ka pa gumapang dito? Ang tagal mong nanatili sa probinsya. New, siguradong marunong kang tumahol, di ba? Tumahol ka na, kung maganda ang tahol mo. Baka sakaling pabawasan kita ng ilang ikot. New, Xiao Shoxuan. Ikaw lang naman ay isang maliit na Longjiang Group. Isang posisyon lang bilang General Manager. Ganyan ka na kayabang. New, tunay nga namang basang putik na hindi mayahon sa pader. Ang Longjiang Group ay hari ng negosyo sa Longgu. Ang asawa ko ngayon ay General Manager ng Longjiang Group. Sa paglipas ng panahon, siguradong makokontrol niya ang pinakamataas na yaman ng negosyo sa Longgu. Paano mo nasabing basang putik siya? Wenwen, bakit ka pa nag-aksaya ng salita sa isang matandang taga-probinsya? Ano ang silbi ng pagsasabi ng lahat ng iyan? Alam ba niya kung ano ang mundo ng negosyo? Makikilala si Chairman Bai, siyam na buhay na pagsusunog ng insenso, ang kailangan para sa swerte niya. Xiao Shoxuan, ipapaalam ko sa'yo. Kung ano ang ibig sabihin ng ang masamang gawa ay babalik sa'yo. Xiao Weijiang, New, hanggang sa huli ay matigas pa rin ang ulo mo. Talagang hindi ka susuko, hanggat hindi mo nakikita ang kabaw. Mga tao, hawakan ninyo siya, paluhurin ninyo siya at patahulin. Pagkatapos, paliin ang kanyang mga bigti at itapon siya. Xiao Shoxuan, tama na yan. Noong una, dahil sa pag-aaruga sa iyo ni Uncle Xiao, binigyan pa kita ng konting mukha. Ngunit ang ginawa mo ngayon ay hindi karapat-dapat sa isang anak. Baiwe, huwag mo nang pag-aksayahan ng salita. Ipagutos mo. Alisin siya sa posisyon bilang General Manager. New, Xiao Weijiang. Ako ang General Manager na direktang hinirang ng Chairman. Kahit pa lumabas si Chairman Bai, hindi niya ako kayang galawin. Pwede bang gumamit ka muna ng utak bago ka magyabang? Ginong Xiao, ikinalulungkot kong ipaalam sa iyo, New, na pinag-usapan ng Board of Directors, ang kontrata mo bilang General Manager ay kanselado na. Ano? Honey, ano ang nangyari? Paano ito nangyari? Ito ang kapalit ng iyong pagtataksil at pagkawalang utang na loob kay Uncle Xiao. Bayu, ako ang General Manager na personal na hinirang ng Chairman. Anong kapatan mo para ikaw walang bisa ng grupo ang kontrata ko? New? Bayu, ang lakas ng loob mong makialam sa mga empleyado ng grupo. Ang tapang mo. Sinabi ko na ito ang desisyon ko. Ako ang gumawa nito. Xiao Weijiang, ikaw, matandang kawawa. Dahil hindi mo na may sipsip ang dugo ni Xiao Zuan, sisiraan mo na lang siya. Babalaan kita, ipatawag mo agad si Chairman Bai. Ibalik ang posisyon ni Xiao Zuan. Kasalanan mo ito. Ikaw, ang cute-cute mo. Ako, Ikaw, Ikaw pa, ang lakas ng loob mong magpasikat sa harap ng mga bisita. Wala kayong karapatang hawakan ako. Sage, matandang probinsyano ka. Hinimok mo si Chairman Bai. Nakanselahin ang kontrata ng negosyo ng aming pamilyang Zhao at Longjiang Group. Okay lang yon. Pero ngayon, nakikialam ka pa sa pag-asang ng mga tao sa Longjiang Group. Tingnan mo nga kung karapat-dapat ka ba. Siyempre, karapat-dapat siya. Lahat kayo, hindi kayo pantay-pantay sa kanya. katawa-tawa talaga. Benyu, ngayon, ipagtanggol ang probinsyanong ito. Handa ka na magsinungaling tungkol sa kanyang estado. Anong sasabihin ng iba kung malaman to? Bayu, kahit director ka ng grupo, hindi mo dapat gawing malaking issue para sa isang probinsyano. Ipinapahiya mo ba ang aming pamilyang Zhao? Ano ang pamilyang Zhou? Sa harap ko, kapag nagsalita ako, walang may karapatang sumalungat. Sage, Xiao Weijiang, baliw ka talaga. Napakayabang mo. Akala mo ba, dahil kaibigan mo ang direktor, pwede ka nang gumawa ng kalokohan? Sa Jiangcheng, hindi pa kayang kontrolin ng Longjiang ang lahat. Sige, anong connection mo? Ipakita mo sa akin. Gusto kong makita. Kung sino ang makakapagligtas sa tao. Kukunin ko si Xiao Weijiang. Tawagan mo ang pinsan mo. Ang pinsan kong si Zheng Yuan ay director ng Longteng Chamber of Commerce at siya ang namamahala sa ekonomiya ng buong Longgu. Kahit ang Longjiang Group, sa harap ng Longteng Chamber, kailangan ding sumunod. Pagdating ng pinsan ko, kayong dalawa, ay talagang wala ng pag-asa. Tungkol sa pag-ugnayan ng mga mapagkukunan ng chamber, Chairman, may mensahe si Bayu, director ng Longjiang Group. Yung tao, nagpakita na. Ano? Congratulations, Chairman. Hinahanap mo siya sa buong Longguo. At sa wakas, nakita mo na ang importanteng taong ito. Itinatag ng boss ang Longjiang Group. Ang laking korupsyon ito. Pagkatapos, sinama niya ang lahat ng malalaking bansa para itatag ang Longteng Chamber. Talagang dapat siyang tawaging hari ng negosyo sa Longguo. 20 taon na ang nakalipas. Umatras siya. Ngayon, handa na siyang magpakita sa publiko. Bilisan mo, ihanda ang kotse. Susunduin ko siya pabalik sa lungsod. Chairman, may international meeting ka pa sa Amerika pagkaan ng kalahating oras. Zheng Yuan, puntahan mo muna si Bayu kasama si Liwan. Sumalubong sa boss, susunod ako. MR1, tuloy po. Hoy, Kuya, may nang-away sa pamilya Zhao.
Ang kapal talaga ng mukha. Pumunta ka agad. Tulungan mo kong turuan tong baliw na to. Sino yang matapang na yan? Nag-abala sa'yo? Hintayin mo ako diyan. Pupunta na ko para ipagtanggol ka. MR1. MR1. May personal akong asikasuhin. Baka hindi ako makasama sa'yo. Sa paghahanda ng regalo para sa boss, asikasuhin mo agad yung personal mong usapin. Huwag mong ipagpaliban yung mahalaga. Opo, opo. MR1, ingat po. Nasa hotel na ko. Yung lalaking ng api sa'yo, mamamatay siya ngayon. Sage, kuya. Nasa pintuan na ng hotel yung kuya ko. Si Ouija. Mang-away ka sa pamilya Zhao. Ngayon ang katapusan mo. Akala ko ba, malaki pala ang koneksyon ng pamilya Zhao. Si Zheng Juan, Director ng Dragon Sword Chamber of Commerce. Sa buong Jiangcheng, sino ang makakapantay sa Dragon Sword Chamber? Mukhang kamag-anak nga ni Director Zheng ang pamilya Zhao. Mukhang mahirap talunin ng Baiyue ang pamilya Zhao. Nga, si Bayu lang naman ay Director ng Longjiang Group. Sa harap ng Dragon Sword Chamber, parang langgam na nanghahamon sa elepante. Si Bayu at tumatanda. Natisod na sila sa matigas na bagay. Natisod na sila sa matigas na bagay. Akala ko ba may malaking tao kayong hinirin? Direktor lang ng Dragon Sword Chamber. Parang cute lang yan. Matanda. Sino yung Ki? Ay kuya, siya yun. Ikaw yung nang-api sa pinsan ko? Kuya, tong matandang to, dahil nakisama kay Chairman Bai. Hinikayat pa niya si Chairman Bai na putulin ang partnership ng Longjiang. Sa pamilya Zhao, pinawalang bisa pa niya yung appointment bilang general manager ng asawa ng anak ko sa Longjiang. Parang hindi niya pinapansin ang pamilya Zhao. Akala ko ba, may ganito palang mayabang sa Jiangcheng. Mang-away ka sa pamilya Zhao, 50 sampal, para magsilbing babala. Sino ang maglakas loob? Bayu, director ito ng Dragon Sword Chamber. Humahap ka pa rito at nag-ingay? Nalilito na tong kite. Nalilito ka rin ba? Ha? Payo ko sa'yo, lumayo ka na sa kite na to. Baka sa huli, ikaw ang mapahamak, pati ang Longjiang natin. Ikaw si Bayu, director ng Longjiang Group? Dahil director ka ng Longjiang Group, Nandito ka't nandaraya at nagsisinungaling. Gusto mo bang mamatay, Director Zheng? Si Bayu at ang matandang ito. mukhang hindi ka nila iginagalang. Ang pag-ugali nila Ay parang dinudurog ang dangal mo at ng Longting Chamber. dapat hindi mo sila patawarin. Siya o siya oksuan, ang yabang mo. Ang yabang nyo ngayon, mas malala ang kahihinatnan nyo. Hindi nyo alam kung gaano kataas ang katayuan ni Tio Xiao. Anong kataas? Isa lang siyang mabahong nagtitinda ng itlog. Akala niya, dahil nakakapi siya sa'yo, pwedeng mang-api sa pamilya Zhao. Panaginip lang yan. Ngayon nandito si Director Zheng. Tingnan natin. Tingnan natin kung sino ang magliligtas sa inyo. Sayang lang ang oras sa pakikipag-usap sa ganyan. Kailan naging karapat-dapat ang bantay ng Longting Chamber na magsalita sa hab ko? Mukhang gusto mo nang mamatay. Matigas pa rin ang mukha mo. Zheng Yuan, dilatan mo ang mata mo at tingnan mo. Kung sino ang nasa likod ko, hindi mo siya kayang awayin. Hindi ko kayang awayin? Ako, isang director ng Longting Chamber? Ikaw, isang director lang ng Longjiang Group, nagtatanggol pa sa ganyan? Kung gusto kong mamatay siya ng hating gabi, hindi siya abot na madaling araw. Subukan mo. Director Zheng, bakit ka nakikipag-usap sa isang babae? Narinig kong ama-amahan mo siya. Nagbibiro ka lang. Hindi kami magkakapantay ng galing sa liblib na lugar. Ngayong napangasawa ko si Wenwen, ako na. Ay pamilya Zhao, dapat alam mo ang tamang asal. Kung hindi, mag-isa ka na lang sa huli. Halika rito. Ang matandang ito, naglakas loob pa akong suwayin. Bibigyan kita ng pagkakataon. Paluhurin mo siya sa hab ko. Matanda, hindi mo ba naririnig si Director Zheng? Lumuhod ka. Aray. Hinamak mo si Tio Xiao. Gusto mong mamatay. Bayu, naglakas loob kang suwayin si Director Zheng? Bayu. Gusto ko sanang bigyan ka ng konting respeto. Pero, Ikaw mismo ang naghahanap ng problema. Sige, bibigyan kita. sugurin sila. Ano ang ginagawa niyo? Tio Xiao, ano pang hinihintay mo? Sige na. Hoy, pag-isipan ninyong mabuti. Nagtatrabaho lang tayong lahat. Hindi nyo kailangang mamatay para sa dalawang to. Sugurin sila. Ano ang ginagawa ninyo? Zheng Yuan, ngayong araw na ito, hinamak mo si Tio Xiao. Bukas, kalaban ka na ng buong longgo. Naku, natatakot ako.
Kayo dalawa, isa ay umaasa sa Longjiang Group bilang acting director at nanggugulo dito. Ang isa naman ay nagsasalita ng kung ano-ano sa harap ng publiko. Ngayon, sa ngalan ng Longting Chamber of Commerce, ako sa inyong dalawa. Sugurin, lumuhod ka agad, matanda. Tapos, dumaustos ka sa pagitan ng mga hita ko. Kapag natuwa si Director Zheng, baka maipagkaloob pa ang buhay mo. Walang hiya. Makinig kayo. Immobilize ang lahat ng tauhan ng Longting Chamber of Commerce sa Jiangcheng. Pumunta agad sa Jingshan Hotel, bilis. Sino yan? Gu Weilong. Tito Chiao. Immobilize ang lahat ng tauhan ng Longting Chamber sa Jiangcheng. Pumunta agad sa Jingshan Hotel. Opo, papayuhan ko agad si Liwan na magpadala ng mga tauhan. Papunta na sa hotel. Liwan, nasaan ka na? Boss Gu, pakiusap, huwag magalit. Naroroon na ako sa loob ng 3 minuto. Ang kapal ng mukha. Ngayon ay kasalan sa pamilya Chao ng Jiangcheng. Sino ang nanggugulo rito? Longting Chamber of Commerce ang may pakay. Mga walang kinalaman, umalis kayo. Hinampas mo ako. Sasabihin ko sa iyo ngayon kung paano sinusundan ang salitang kamatayan. Ano ang hinihintay nyo kung ayaw nyo lumuhod? Patayin nyo na. Xiao Weijiang, kanina ang yabang mo, bakit ngayon hindi ka na gumagalaw? Huwag mong isipin na dahil inalagaan mo ako ng ilang araw, ay maaari mo na akong apakan. Mamamahala ka. Ngayon, sasabihin ko sa iyo, bago. Ngayon sasabihin ko sa iyo, ang Lovis ay walang kwenta. Lumuhod ka. Tumigil kayong lahat. Sino ka, bago? Manahimik ka. Boss 1, Boss 1. Director Zheng, ipinagtatanggol kita. Bakit mo ako sinasaktan? Sino to? Manahimik ka. Siya ang pinagkakatiwalaan. Ni Gu Weilong sa Longting Chamber. Si Boss 1 mula sa lungsod. Ilang buhay ba ang meron ka? Para sumigaw sa harap ni Boss 1? Pakiusap, huwag magalit, Ginoong 1. Wala akong intensyong gastusin kayo. Kami ay pinadala ng Pangulo para salubungin ang mahalagang tao sa Jiangcheng. Pero nagkagulo pa sa hotel. Ano ba yan? Patawarin ninyo kami, Ginoong 1. Talagang itong matandang ito ang nanghamak sa akin. Kaya pinarusahan ko lang ng bahagya. Sige, buti na lang at hindi na antala ang mahalagang bagay. Kung hindi, ang buhay mo ang kapalit. Nasaan si Beiyu? Ako po si Bayu, Boss 1. Ikaw ang tumawag sa Pangulo na may mahalagang tao sa Jiangcheng. Tama, Saan naroroon ang sinasabi mong mahalagang tao? ito na po siya. Paano naman? Baiyu, huwag kang magsinungaling dito. Ako at si Boss 1, utos ni Chairman Gu ang aming misyon. Dumating kami sa Jiangcheng para salubungin ang dakilang tao. Paano siya yon? Sinabi ko na. Walang karapatang magmalaki sa harap ko. Ngayong araw, sino mang humamak sa akin, papatayin. Munting kaibigan, talagang wala kang alam sa mundo. Hanggang sa pagmamayabang, kay Boss 1 pa? Boss 1, bago ka dumating, itong matandang ito. Dahil kilala niya si Beiyu, inapi ang pamilya Zhao. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Xiao Weijiang, ilang buhay ba meron ka? Para magpanggap bilang dakilang tao sa harap ni Boss 1? Beiyu, tawagan mo si Chairman. Sabihin mong lumitaw na ang dakilang tao sa Jiangcheng. Ito ba ang sinasabi mong dakilang tao? Tama, si Tito Xiao nagtago ng maraming taon. Kami ang mga matagal na tagasunod ni Tito Xiao. Hinanap siya sa buong Longsheng bago namin nalaman ang kanyang kinaroroonan. Ngayon, dahil kay Guilong, na naghanap kay Tito Xiao ng matagal, sinabi ko lang sa kanya na lumabas na si Tito Xiao. Tama na, Beiyu. Gusto mong protektahan si Xiao Weijiang. Di mo ba iniisip? Isa lang siyang matandang magsasaka. Paano siya maging dakilang tao na sinasabi ni Chairman Gu? Ikaw na mababang uri, huwag mong isipin na sa panloloko. Makakapasok ka sa mataas na lipunan. Narito si Boss 1 ngayon. Hindi ka niya pababayaan dito. Tumigil ka. Sa harap ng dakilang tao. Hindi ka dapat magwala. Boss 1, mababang uri lang siya. Huwag kang magpaloko. Boss 1. Napakayabang ng taong ito. Dahil kilala niya si Baiyu, hinamak ang autoridad. Paano siya maging dakilang tao? Boss 1. Tayo ay pumunta sa Jiangcheng para salubungin ang dakilang tao. Kung mali ang ating pagkakilala, kapag nagalit ang chairman, malaking problema ang abutin natin. Darating na si Chairman Gu sa Jiangcheng. Ang tunay na pagkatao nito. Siya ang magpapasya. Bago iyon, Walang dapat gumalaw sa kanya. Boss 1, talaga bang ipagtatanggol mo ito? na ikahihiya ng ating Longting Chamber, Tumigil ka, Boss 1. Tayo ay sabay na pumunta sa Jiangcheng para hanapin ang dakilang tao. talaga bang makikipagsabwatan ka kay Baiyu? At ipagtatanggol ang taong ito? Sumasalungat ka sa chairman. Wala kang karapatang magsalita dito, Liwan. Iginagalang kita sa paglilingkod sa Chairman, kaya tinatawag kitang Boss 1. Akala mo talaga, ikaw na ang boss? Sabihin ko sa iyo, Hindi ako madaling takutin. Napakadaling apihin. Ano ang balak mong gawin? Ikaw, Liwan.
Hindi pa oras para sa Longting Chamber of Commerce na maghari-hayan. Sa pagkakaalam ko, ang Vice Chairman ng Longting Chamber of Commerce ay narito mismo. Naniniwala ka ba? Papuntahin ko siya. Tingnan natin kung matapang ka pa. Buong puso mong pinoprotektahan ang taong ito. Nag-isa kang nagpapasya. Ikaw, mga tao, kunin ninyo ang Vice Chairman para sa akin. Sinyuan, ang lakas ng loob mong gamitin ang Vice Chairman laban sa akin. Boss Juan, si Director Zheng ay nag-alala lang po sa inyo. Ayaw niyang madaya kayo ng taong ito. Umalis ka. Alam ko sa sarili ko kung ano ang tama at mali. Pero kayo, sa halip, bago pa ako dumating, ang laki na ng kayabangan at pagmamalabis ninyo. Kayong mga hayop. Matandang ito. Huwag mong isiping ligtas ka na dahil may liwan kang sandalan. Ayong dalawa ni Beyu. Ang lakas ng loob ninyong dalawa na magpanggap bilang mahalagang tao. Ang kapalit ay kamatayan lamang. Zheng Yuan, binabalaan kita kung magsasalita ka pa ng masama. Huwag mong sisihin kung paano kita pakitunguhan. Liwan, napakalabo na talaga ng isip mo. Paano mo naisip na kasabot ni Beyu? Naprotektahan ang taong ito, talagang ikinahihiya nito ang aming Longting Chamber of Commerce. Nakakalungkot, ang hinahanap ng aming Longting Chamber of Commerce, ang dakilang taong iyon. Paano siya pwedeng maging ito? Zheng Yuan, Paulit-ulit kang nagsasalita ng walang galang, walang respeto sa batas. Mga tao, baliin ninyo ang kanyang binti at itapon siya. Ang lakas ng loob mo. Hindi ako papayag. Tingnan ko kung sino pa ang may lakas ng loob na manghamas. Kay Chairman Bai at kay Ji Xiao. Vice Chairman, kailangan ninyo pong ipagtanggol ako. Ano ba talaga ang nangyari? Liwan? si Liwan, nautos siya ng Longjiang Group. Ng director doon na si Beyu. Nakipagsabwatan siya sa isang matandang probinsyano. Nang payuhan ko siya ng maayos. Pinabali niya ang binti ko at pinalayas ako. Hindi makatarungan. Siya pa naman ay malapit sa chairman. Ang lakas ng loob niyang maging bulag sa katotohanan. Tama po, Vice Chairman. Ang ginawa ni Liwan. Talagang ikinahiya ng buong Longting Chamber of Commerce. Kailangan ninyo pong seryosong pausahan siya. Sex. Si Liwan talaga. Wala ang chairman. Ang lakas ng loob niyang gumawa ng kalokohan. AME, ihatid ninyo siya babalik. Vice Chairman, kailangan ninyo pong ipagtanggol ako. Boss Juan, si Director Zheng ay mataas na opisyal ng Chamber. Inapalayas ninyo siya. Hindi ba kayo natatakot na malaman ito ng Chairman? At magalit sa inyo? Ang mga bagay ko, wala kang karapatang makialam. Kung ang Zhao family ay walang karapatan, paano naman ako? Liwan, ang lakas ng loob mong sumalungat sa kagustuhan ng Chairman. At makihalubilo sa mga taong ito. Talagang ikinahihiya ng buong Chamber. Vice Chairman, ako ay pinapunta ni Chairman dito sa Jiangcheng para salubungin ang dakilang tao. At saka, napatunayan na ni Beyu na si Mr. Chiao ang hinahanap ng presidente. Kaya pakiusap, huwag mong gambalain ang trabaho ko. Totoo ba o hindi ang sinabi ni Beyu? Sino ang nakakaalam? Tumahimik ka ang katayuan ni Tiyok Xiao. Hindi mo pwedeng hula-hulaan. Kalakal, kasinungalingan, panlilin lang mga tao. Hulihin sila, dalhin palabas at durugin para pakainin sa aso. Sino ang mag-aabala sa akin? Shenli, ang Longting Chamber of Commerce, kailan ka naging? Ako ang Vice President ng Longting Chamber, pangalawa lang sa presidente. Nangunguna sa lahat, kapag wala ang presidente, ako ang hari ng mga negosyante sa Longguo. Isang simpleng direktor ng Longjiang, ang buhay na ito, bakit hindi ko kaya? Shenli, talagang naghahanap ka ng kamatayan. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan dito. Maliit na bagay. Naglakas loob kang magyabang sa harap ko. Mukhang sawa ka na sa buhay. Durog ang buto o durugin para sa aso. Dalawang paraan ng kamatayan. Umili kayo ng isa. Hulihin silang lahat. Boss, sinundo na kita. Shenli. Iniutos ng presidente na pumunta ako sa Jiangcheng para sunduin ang mahalagang tao. Bago dumating ang presidente, wala kang karapatang kumilos. Ikaw ay isang maliit na alaga lang sa tabi ng presidente. Hindi karapat-dapat. Makipag-usap sa akin, ikaw. Umalis ka. Ikaw, isa ka lang karaniwang tao. Naglakas loob kang bastusin ang aming Longting Chamber. Ngayon, ako ang magpaparusa sa iyo para sa presidente. Ikaw na mababang uri. Sa susunod na buhay, tandaan mo, may mga tao na hindi mo pwedeng awayin. Shenli, maglakas loob ka. Isang maliit na langgam, bakit hindi ako maglakas loob? Tumigil kayong lahat. Presidente, bakit kayo nandito? Bastos, presidente. Pakinggan ninyo ako, lahat ito ay dahil. Ngayon, kami ay pinag-utos ng mahalagang tao na pumunta rito. Sino ka ba? Nag-aastang malakas ka rito, mahalagang tao. Presidente, ibig sabihin ba ninyo,
Nahanap na ninyo ang taong iyon, tatay. Sino ba talaga ang mahalagang taong sinasabi ng presidente? Ano ang pinagmulan niya? Hindi ko masyadong alam ang detalye, ang alam ko lang. Ang mga tao ng Longting Chamber ay patuloy na hinahanap ang misteryosong taong ito. Tungkol sa taong iyon, ang pangalan, wala daw nakakaalam. Hindi kaya si Xiao Weijiang talaga ang imposible. Narinig ko sa mga tao ng Longting Chamber. Nakahanap si President Gu ng isang mahalagang tao. Napakagaling ng paan. Mabilis at mahigpit, ayon sa sabi-sabi. Kapag nakatanggap ng payo mula sa mahalagang tao. Ang pamilya ay tiyak na angat pa. Hindi ba sinabi mo ang iyong amay na ito? Hindi pwedeng siya. Buong buhay niya sa Wangjiago lang. Maliit na bagay, pag nakita mo ang presidente, lumuhod ka agad. Ikaw, luluhod ako sa kanya? Ikaw, matandang to. Okay lang kung hindi mo ako igalang. Pero alam mo ba kung sino ang Taong nakatayo sa harap mo? Mukha kang, Siguwero lang naman yan. diretso mong sinabi ang pangalan ng presidente. Ako, Sa harap ng mahalagang bisita ng presidente, hindi pwede ang mga tulad mong walang modo. anong? Mahalagang bisita? I-impossible to. Paulit-ulit mong ininsulto si Tito Xiao noong una. Dahil sa respeto sa Longting Chamber, pinagbigyan pa kita. Pero hindi ka natuto. ikaw? Ngayong narito mismo si Presidente Gu, wala nang saysay. Na manatili ka pa sa Longting Chamber. Maliit na direktor ka lang ng Longjiang. Anong karapatan mo? Umalis ka. Kaibigan ko si Bayu. Ang pag-insulto sa kanya. Ay pag-insulto sa akin. Presidente, Vice Presidente Shen, ulit-ulit, niyang ininsulto si Director Bai at si Ginong Xiao. Kasalanan ko, hindi ako naging mahigpit. Parusahan ninyo ako. Ito Xiao, hindi sinasadya ang pagkahuli ko. Nakaranas kayo ng hirap. Tungkol sa mga nandito ngayon, ano ang gusto ninyong gawin sa kanila? Susundin ko lahat. Presidente, matalino at matalas ang pagdinig mo. Huwag kang magpalinlang kay Baiyu. Dahil director si Baiyu sa Longjiang. Nagsabuatan siya kay Xiao Weijiang. Paguluhin ang kasal ng anak ko. At ngayon, nagkukunwaring mahalagang bisita pa. Tumahimik ka. Ang presidente ang nagsasalita. Ikaw pa ang mag-utos. Liwan, kasabot ka ni Baiyu. Pinatalsik ninyo si Director Zheng. Ano pa ba ang hindi ninyo kayang gawin? Nandito na ang presidente. Nagsisinungaling pa rin kayo. Gusto ninyong linlangin ang presidente. Tama, presidente. Ang taong katabi ninyo. Binayaran na ni Baiyu. Sina Beiyu at Xiao Weijiang. Nagliligaw sila ng tao. Si Liwan naman ay tumutulong sama-sama. Mga manloloko silang lahat. Tumahimik ka. Ang gagaling ninyong lahat. Ipag-utos mo. Ininsulto ni Shen Li ang mahalagang bisita ng chamber. Malaking kasalanan. Sa araw na ito, tanggalin siya sa trabaho. Huwag nang pabalikin sa lungsod. Tungkol naman sa pamilya Zhao, putulin ang lahat ng negosyo nila sa Longgu. Walang miyembro ng chamber ang makikipagnegosyo sa kanila. Opo, President. Mahal. Presidente, kung may nagawa man kaming pamilya Zhao na nakasakit sa inyo. sana'y magpatawad kayo. Walang utang na loob. Sayang ang mga plano ni Tito Xiao. Para sa iyo, Sino ka talaga? Bakit wala akong alam? Huwag kang magsalita ng ganyan, Tito Xiao. Sino ako? Xiao Shaoxuan mula ngayon. Wala na tayong koneksyon. Isa kang oportunista. Sumusipsip sa may kapangyarihan. Lahat ng nangyari ngayon. Dahil yan sa sarili mong gawa. Impossible. Nadaya sila mo at ni Baiyu. Ang lakas ng loob ninyong dalawa. Nandaya kayo sa Longting Chamber of Commerce. Ngayon, atapusan na ninyo. Bata, puro kasinungalingan ang sinasabi mo, Tito Xiao. Ayusin ko sila. Dahil sa kapangyarihan ninyo, inaapi ninyo ang iba. Bibigyan ko kayo ng isang araw para maghanda ng pamilyang kayamanan at humingi ng tawad kay Tito Xiao. Kung hindi, maghanda kayong mabangkarote. Opo, Xiao Shaoxuan bilang anak. Gahaman ka sa kapangyarihan at hindi mo iginagalang ang iyong ama. Parurusahan kita sa pamamagitan ng 100 pagmamano. Para matandaan mo ang aral ngayon. Hindi pa ba sapat yan? Nasaktan natin si Chairman Gu. Tapos na ang aming Zhao family. Tapos na. Matanda, hindi pa ito ang katapusan. Ito Xiao, dahil bumalik ka na, maghahanda ako ng isang malaking. Welcome party sa Jiangxing sa makalawa para ipaalam sa lahat ng negosyante ng Longting na bumalik na ang founder. Ikaw na ang bahala. Tungkol sa Zhu family, Huwag kang mag-alala, Tito Xiao. Nagpakita sila ng kawalang galang sa iyo. Sa party sa Makalawa, siguradong hindi sila makakadalo. Hoy! Ano? Ano ang nangyari, tatay? Tatay. Tingnan mo ang pinakasalan mo. Anong klaseng tao ba yan? Dahil sa kanya, hindi lang natin nasaktan si Chairman Bai, pati ang Longting Chamber of Commerce. Buti na lang, tumawag si Uncle Son.
ang misteryosong founder ng Longting Chamber of Commerce, ang tunay na may-ari nito, nagpakita sa Jiangcheng. Ano? Tatay, kailangan nating makilala ang taong yun. Sa madaling salita, si Gu Wilong ay acting chairman lang. Kung sakaling makipagkaibigan tayo sa misteryosong founder, kahit si Gu Wilong, hindi niya tayo kayang saktan. Pero sinabi ng Longting Chamber, wala tayong karapatang dumalo sa party bukas. Tatay, huwag kang mag-alala, mag-isip pa tayo ng paraan. Anong paraan pa ang magagawa? Xiao Shaozuan, ang pamilya namin, ang Zhao, ay nakaugnay sa'yo. Talagang malas na malas. Tatay, huwag kang mag-alala. Bukas, personal akong pupunta sa Chamber of Commerce. Iyak kong hihingi ng tawad kay Chairman Gu para sa pamilya nating Zhao. Makakuha ng imbitasyon sa bukas na salusalo. Sage, ito na ang huling pagkakataon na maniniwala ako sa'yo. Kung hindi mo ito magawa, lumayas ka agad sa pamilya Zhao. Hi. Sino po ang hinahanap ninyo? Hinahanap ko si Chairman Guilong. Hi. Ano po ang oras ng appointment ninyo para makipagkita sa aming chairman? Pasok na lang ako para hanapin ang chairman. Sige na, trabaho na kayo. Saan galing ang barbaro na to? Itaboy. Ano ba? Bitiwan niyo ako para makipagkita ako sa chairman. Kung maantala ang gawain ng chairman, wawakwak kayo. Hoy, bata, sasabihin ko sa'yo, araw-araw may nagkakamali na kilala ang chairman namin. Marami ang gustong makipagkita sa chairman namin. Mga katulad mong tao, marami na akong nakita. Mga gago, ako ay mahalagang bisita ng chairman. Kayong mga taong mapangmata sa kapwa. Hintayin nyo. Oy, Shaozuan, bakit ka nandito? Kumusta, yung Master Son? Paano mo sila nasaktan? Na ganyan na lang ang trato sa'yo? Yung Master Son, mahaba ang kwento nito. Sabi nga, huwag ipagkalat ang kahihiyan ng pamilya. Nakakagalit, Shaozuan. Ang ampon mong tatay, talagang mayabang at mapang-api. Probinsyano kasi. Bastos talaga. Akala mo naman, dahil nakipagkaibigan sa Longjiang Group, pwede na niyang apihin ang iba ng basta-basta. Sasabihin ko sa'yo, ang pinakaayaw ko sa buhay ko, si Sun Xiaoguang, ay yung mga taong walang respeto sa kapwa. Par, huwag kang mag-alala. Sa salo-salo bukas ng gabi, isasama kita. Salamat, yung Master Son. Honey, alam kong masaya ka. Sa salusalo ngayong gabi, andyan din ang founder ng Longting Chamber of Commerce. Pagdating ng panahon, kapag napansin ng founder ang pamilya nating Zhao, tingnan natin kung paano pa magmayabang yang ampon mong tatay. Honey, tatay, nanay, pasok muna tayo. Hintayin na lang natin si yung Master Son. Ami, sa loob ng bulwagan, parang may mga taong kailangan pang magkaroon ng pagkilala sa sarili. Kahit gaano kaganda ang suot, hindi nito may tatago ang amoy ng kahirapan. Naalala ko, wala sa imbitasyon ng pamilya Zhao sa salusalong ito. Hindi inimbita, nandito pa rin. Talagang walang hiya. Ano ang sinasabi mo? Honey, yang ampon mong tatay mo. Talagang adik na sa pagpapalaki ng ulo. Ang salusalo ngayong gabi ay para salubungin ang founder ng Longting Chamber of Commerce. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para makipagkaibigan sa isang probinsyanong tulad ni Bayu. Ang gabi ng hapunan na ito, narito ang tagapagtatag. Kung ikaw at si Bayu ay magpapanggap pa sa harap ng lahat. Bilang mga bisita ng Presidente Gu, tingnan natin kung ilan ang buhay mo para makasakit sa tagapagtatag. Xiao Weijiang, alam ko na hindi ka kontento sa iyong hamak na pinagmulan. Nagkagulo ka sa kasal namin ni Wenwen. Maaari kong kalimutan iyon, ngunit ngayong gabi, payo ko sa iyo, umalis ka na. Huwag kang magmalabis sa hapunan ng tagapagtatag. Ako ang may-ari ng piging ngayong gabi, paano mo ako palalayasin? Wala kayong karapatan. Hahaha. Sa tingin ko, nawalan ka na ng bite. Buti na lang hindi ka na niya kinakausap, nangahas ka pa ng ganyan. Talagang naghahanap ka ng gulo, tayo na. Huwag tayong madami sa kanya. Tumigil ka. Loko ka talaga, ano ba ang gusto mo? Sinasabi ko, wala talaga kayong karapatan. Na dumalo sa piging ngayong gabi. Ulitin mo ba? Loko, hinampas mo pa ang nanay ko. Xiao Weijiang, ang may-ari ng piging ngayong gabi ay ang tagapagtatag ng samahan. Sino ka ba para magmalabis dito? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako, ang alam ko lang. Hindi kayo makakapasok sa bulwagang ito ngayong araw. Mahal, Mahal, huwag kang mag-alala. Si Xiao Weijiang ay nagsisinungaling lang. Ang mga dadalo sa piging ngayong gabi ay mga pangunahin. Pinuno ng pamilya sa Longhu. Tanging ang mga mayaman at makapangyarihan ang makakakuha ng imbitasyon. Tulad mo na umaasa lamang kay Bayu. Para makasilip sa aming mataas na lipunan, isa kang probinsyano. May imbitasyon ka ba? Hindi ko inakala na may magbibigay sa iyo ng imbitasyon. Matanda, alam mo nang may imbitasyon ako. Umalis ka na. Kung mananatili ka pa rito, baka magalit ang tagapagtatag.
at itapon ka para pakainin sa aso. Ang imbitasyong ito ay hindi basta-basta makukuha. Kahit na makisama ka kay Bayoy, ano naman ang magagawa mo? Ang aming pamilyang Zhao ay makikipagkita ngayon. Sa tagapagtatag ng Longting Chamber, siya ang may hawak ng lahat ng komersyal na mapapukunan sa buong bansa kung makakuha kami ng suporta. Mula sa tagapagtatag, kahit si Bayo, ay yuyukod sa harap ng aming pamilyang Zhao. Mahal, bakit mo pa sinasabi sa probinsyanong ito? Ang lahat ng iyon, tayo na at tumasok. Sayang naman kung madelay ang pagkikita sa founder. May naglakas loob na hindi sumunod sa sinabi ko. May nagbigay pa ng invitation sa'yo. Sino ka ba? Ngayon, may invitation na ako. Kami, makakapasok sa gabi. Ikaw, sa labas ka lang, hangin ang inumin. Ganoon ba? Xiao Weijiang, anong ginagawa mo? Baliw ka. Baliw. Hinila mo. Ang invitation ng Longting Chamber. Xiao Weijiang, tapos ka ngayong gabi. Sa'yo ang invitation na ganito. Gusto ko marami ako. Baliw. Baliw ka. Hulihin siya. Ano to? Bitawan niyo ako. Itapon niyo lahat ng zoo sa labas. Walang pumapasok na zoo. Sa loob ng venue, walang utos akin. Opo, Xiao Weijiang. Ang yabang mo. Inimbita kami ng Longting Chamber. Saan mo nakuha yung invitation? Humarap ka pa sa akin. Elhino, Sandali, si Chiao Shaozuan, hindi karapat-dapat. Ako. Yung Master Son. Siya to. Yung probinsyano. Dahil nakisama kay Bayu sa kanyang ampon. Grabe ang pang-api. sino ka? Makinig ka. Ako ang panganay ng Son family sa Jiangcheng. Si Sun Xiaoguang, ang Son family. Alam mo, kahit si Bayu sa tatay ko. Magalang na nagsasalita. Saan family? Probinsyano ka. Hindi mo alam ang Sun family. Nakasama mo si Bayu. Swerte mo yon. Ang Son family naman. Hindi mo karapat-dapat malaman. Tama, hindi karapat-dapat. At least alam mo lugar mo. Ang ibig kong sabihin, ang Son family, walang karapatang kausapin ako. Ang lakas ng loob. Hindi lang Zhao. Hinamon mo pa ang Son. Durog siya. Xiao Weijiang, ang Son family ay isa sa 4 na malalaking pamilya sa Jiangcheng. Hinamak mo si iyong Master Son? Hintayin mo. Ano ang Son family? Kahit si Song Kishan sa harap ko, walang karapatang magsalita. Anak ka niya. May karapatan ka bang makipag-usap sa akin? Hoy, gago, hindi mo alam ang iyong kalagayan. Mga tao, Hawakan niyo siya. Papaluin ko siya sa harap ko. magmano ka sa akin 3 bises at humingi ng tawad. Lolo, hindi mo ba narinig si iyong Master Son? Lumuhod ka na. Kung makakasakit ka kay iyong Master Son, kahit dumating si Bayu, hindi ka niya mapoprotektahan. Si Bayu Ay isang maliit na kite lang ng Longjiang Group. At ikaw, dapat lang dilaan ang sapatos ko. Si Song Kishan, may mabuting anak pala siya. Sa tingin ko, ang edukasyon namin sa pamilya Sun ilang araw lang ang nakalipas. Ay hindi sapat. Ngayon, naglakas loob ka pang magpalabas ng ganyan. Batang walang alam sa mundo. Para gumawa ng kalokohan. Gago ka. Ang pangalan ng tatay ko, dapat bang sabihin mo? gustong-gusto mong mamatay. Yung Master Son, gago ka. Sinuntok mo ako. Mga tao, dali, atakihin niyo siya. Tigil. Longjiang Group, nakikipagkita sa chairman. Maligayang pagbabalik, chairman. Chairman, paano ito nangyari? Paano ka naging chairman ng Longjiang Group? Ikaw ay Yung nagbibenta ng mabahong itlog sa Wangjiagu, isang probinsyano. Ang chairman ay nagtago at nanirahan sa Wangjiagu. Para lang tumalo sa kasal mo. Sinira niya ang tahimik ng buhay ng maraming taon. At nang malaman niyang naapi ka sa pamilya Zhu, naghanda pa siya ng malaking regalo. Para lang magkaroon ka ng marangyang kasal. At ikaw, paano mo tinrato ang chairman? Ikaw na walang utang na loob. Naglakas loob ka pang sumigaw sa chairman? Talagang hindi mo alam ang iyong kalagayan. Mga sinungaling, parehong sinungaling kayo. Bayu, huwag mong isipin na sa pagbibigay mo ng titulo sa matandang ito, ay matutulungan mo siya. Sasabihin ko sa'yo, ngayon, ang nasaktan niya, ay si iyong Master Son. Tiyak na mamamatay siya. Walang makakapagligtas sa kanya. Mga takang walang alam. Ang pakikipag-usap sa inyo ay pag-aaksaya lang ng aking salita. Bayu, naghanap ka pa ng ganyang gago. Para magpanggap na chairman ng Longjiang Group, sasabihin ko sa'yo, ngayon, atakihin ko siya. Kung hindi ko siya atakihin, hindi ako Son. Mga tao, sugod. Ang chairman ng Longjiang Group, narito ang Sing Sing. Sino ang maglakas loob? Teka, totoo ang singsing na ito. Paano posible na siya ay chairman ng Longjiang Group? Sun Xiaoguang, hindi ba sinabi mo kanina na atakehin mo ako? Lumuhod. Ang pamilya Sun, hindi marunong magpalaki ng anak. Ako na ang magtuturo sa'yo para kay Song Kishan. Sampalin mo ang iyong sarili ng 50 beses. Lumuhod ka rito at humingi ng tawad. Maglakas loob ka. Huwag kang magsalita ng pagalang sa chairman. At ikaw, si Xiaoxuan. Lumuhod ka. At kayong lahat, dahil gustong-gusto niyo siyang sipsipin, manatili kayo rito at magsama-sama kayo ng mabuti. Sipsipin niyo siya hanggang sa mawalan kayo ng gana. Maaari nang magsimula. Ikaw, hindi pa sapat ang sampal.
Huwag kang tatayo hanggat hindi ko sinasabi. Anak, bakit ka lumuluhod dito? Ma, Sino ang gumawa sa iyo ng ganito? Mukhang ayaw na niyang mabuhay. Kayong mga to. Anak ko ang ginawa niyo ng ganito. Ano ba ang trabaho niyo? Ma, yung Bayu mula sa Longjiang Group. at si Xiao Weijiang. Ang Longjiang Group ay nangahas namang api sa pamilya Son. Hindi matatapos ang usaping ito ngayon. Nakarating na ba si Guilong? Personal na sumalubong si Chairman Gu sa 4 na pangunahing pamilya ng Longsheng. Hindi pa siya nakakabalik sa venue ng handaan. Nasaan si Xiao Weijiang? Lumabas ka. Ma, siya yon. Matanda, ikaw ang nanakit sa anak ko. Ako na ang bahala sa iyo. Ma, Aba, matanda, nangahas kang humya sa anak ko. Ibig sabihin, kalaban mo ang buong pamilya Son. ma, dahil may Longjiang Group si Xiao Weijiang, kaya siya ganoon kalakas ang loob. Tulungan mo ako, at gantihan natin siya. Ano naman ang Longjiang Group? Akala mo ba wala ng batas dito sa Jiangcheng? Sasabihin ko sa iyo, sa Jiangcheng, may pwesto ang pamilya Son. Hindi namin hahayaang manggulo ang Longjiang Group sa amin. Ama, tingnan mo ang mukha ng anak mo. Dapat pinapaluhod mo siya at pinalo ang sarili niya. Hanggang sa ako ang masatisfe. Huwag kang mag-alala, anak, hindi kita pababayaan. Sino man ang mang-api sa iyo, kalaban niya ang buong pamilya Son. Bastos, lumuhod ka agad. Kung magmamalaki ka sa harap ng pamilya Son, naghahanap ka ng gulo. Ikaw, papaluhodin mo ako. Hindi ka ba natatakot mabawasan ang buhay mo? Ikaw, papatayin kita. Ikaw, ay, sino to? Nangahas pang manakit kay MRS Son? Hindi ko kilala, pero ang lakas naman ng loob. Gago ka. Sinaktan mo ako. Sa buong buhay ko. Wala pang nangahas na humipo sa akin kahit isang daliri. Sino ka ba? Kuya, dapat nating tiyakin ngayong gabi na mapapayapa si MR Chiao. Ialam na. Hoy, Honey, dito ka mabilis. Binugbog ang asawa't anak mo. ha? May mangahas sa Jiangcheng na hamunin ang pamilya Son? Asawa, hintay ka diyan. Pupuntahan ko na para gulpihin yan. Brother Son, may nangyari ba kay Mrs. sa party? May bulag na sumalubong sa asawa ko. Di yon mahalaga. Ang pinakamahalaga ngayon, maghanda ng magandang regalo para. Mapatawad tayo ni Ji Chiao. Tama. Na-offend natin ang bisita ng chairman. Sa party mamayang gabi, dapat magpakita tayo ng maganda. Kung may papakilala tayo ng chairman, sa nagtatag ng chamber, at makuha ang pabor ng tunay na chairman ng Longting Chamber, at taas ang estado ng ating dalawang pamilya. Dito sa Jiangcheng, Bilisan mo, huwag tayong mahuli. dapat mag-iwan tayo ng magandang impresyon sa nagtatag. Hintayin mo, pagdating ng asawa ko, wala ka na. Hahaha. Sigurado ka ba na si Sun Kishan? Pagdating dito at makita ako, ay tatayo pa siya sa harap ko. Ikaw, Ma, tingnan mo siya. Sino yon? Bakit nakaupo sa pwestong yon? para yon sa nagtatag, inihanda ni Chairman Gu. Kung nakaupo siya doon, siguradong malaking problema yan. Bastos, nakaupo sa pwesto ng chairman. Huwag niyo ko tingnan. Yung matanda sa entablado. Tinanggal ko na siya bilang ama matagal na. Ang kapal na mukha niya. Nang hamon pa sa nagtatag sa gabi na to. Ayokong mamatay kasama niya. Tama. Buti na lang matalino ang asawa ko. Alam niyang siraulo. Ang matandang yon kaya tinanggal na niya bilang ama. Mga board member, kayo na ang bahala sa kanya. Huwag niyo kaming isali sa pamilya Zhao. Tama. Matanda. Para takasan ang parusa ng pamilya Son. Nakaupo ka pa sa pwesto ng chairman. Mukhang takot na takot ka. Sa magiging kapalaran mo, kaya pinili mo na lang mamatay. Sino ka ba talaga? Bakit nakaupo sa pwesto na nagtatag? Sa tingin ko, walang pangalan yan. Bastos ang ugali, ng insulto sa nagtatag. Gusto mo lang mamatay. Board member Wu, board member Deng, itong matanda, dahil chairman siya. Ng Longjiang Group, akala niya hari siya sa Jiangcheng. Hindi lang kami binugbog, pati dito sa Longting Chamber. Nanghaman pa siya. Sa tingin ko, dapat baliin ang mga binti niya at itapon sa labas. Kahit chairman ka ng Longjiang Group, di ka karapat-dapat. Na umupo sa pwesto na nagtatag. Xiao Weijiang. Mas mabuti pang bumaba ka na ng maayos. Kahit chairman ng Longjiang Group, di pwedeng gawin ang gusto. Kahit ikaw, pang-alipin lang sa nagtatag namin. Pangserbisyo ng tsaa at tubig. Walang ibang makakapangahas umupo dito kundi ako. Ang yabang naman, hindi alam ang kanyang lugar. Ipaparamdam ko sa iyo ang kapalit ng paglaban sa Longting Chamber. Xiao Weijiang, sa palagay ko,
Mas mabuti pang bumaba ka ng mag-isa at magpatira pa ng 3 beses. Tapos sabihin mo ng malakas na nagkamali ka. Baka sakali, ang dalawang direktor ay maaaring patawarin ka. Matanda, wala ka ng pag-asa. Ma, sinaktan niya tayo. Papatayin ko siya. Nandito ang iyong ina, walang mga has humipo sa'yo. Ano man ang Longjiang Group, kung haharapin nila ang pamilya Sun, ay naghahanap sila ng gulo. Sino mang mangahas gumalaw sa akin ngayon, tiyak na magbabayad siya. Ng nararapat na halaga. Halaga. Ang asawa ko ay pinuno ng pamilya Sun, isang mayamang angkan sa Jiangcheng. Pagdating ng asawa ko, tingnan natin kung paano ka magmayabang. Kahit harap-harapan ko siya, karapat dapat lang siyang lumuhod sa harap ko. Xiao Weijiang, talagang hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Ginang Son, bakit pa kailangan makipag-usap sa ganyang tao? Magpadala ka agad ng tao para alisin siya. Mga tauhan, hilahin siya pababa. Dito ako upo ngayon, tingnan natin kung sinong mangahas gumalaw. Malapit ka nang mawala, nagmamalaki ka pa sa akin, hilahin siya pababa at baliin ang kanyang mga binti. Pagkatapos, paluhurin siya sa harap natin at humingi ng tawad. Handa na ba ang regalo? Lahat ay handa na. Sumama kayo sa akin. Humingi ng tawad kay Ginong Xiao. Dumating si Director Sun Kishan. Asawa, itong matandang ito ang nang-api sa akin at sa anak natin. Dapat mong parusahan siya ng husto. Sinabi mo kanina, siya ang nang-api sa iyo? Siya nga. Hindi lang niya kami sinaktan. Napakayabang pa ng kanyang ugali, hindi niya pinapansin ang pamilya Sun. Dapat mong baliin ang kanyang mga binti. Para sa tuwing makakita siya sa pamilya Sun, umiwas siya. Asawa, itong matandang gago, dahil sa Longjiang Group. Tumahimik ka. Alam mo ba kung sino siya? Sino pa ba siya? Hindi ba siya ay mula sa Longjiang Group? Tumigil ka. Siya ay mahalagang bisita ng Pangulo. Ano? Mahalagang bisita? Kuya Xiao, ang aking asawa ay walang mata at nakasagasa sa inyo. Sana'y maging mapagbigay kayo. Kuya Xiao. Ngayon, nagdala ako ng malaking regalo para personal na humingi ng tawad. Sunshi Group. Pinakalob ay Ginong Xiao Weijiang. Isang puno ng pera na ginto. Regalo, isang mansion sa Emerald Bay, Jiangcheng at isang pelas na White Jade Emperor. Para kay Ginong Xiao Weijiang. Milyon-milyong shares sa Sun Corporation. Sun Kishan, kanina lang ang asawa mo. Ay nagsabi sa harap ng lahat na dapat akong lumuhod. Para humingi ng tawad sa pamilya Sun. Hindi, mali. Ako ang luluhod. Humingi ng tawad kay Kuya Xiao. Oni, anong ginagawa mo? Bilis, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Kuya Xiao. Sun Kishan, nababaliw ka na ba? Tama si Dad, tingnan mo, sila ang nanakit sa akin. Ikaw pa ang luluhod para humingi ng tawad sa kanila. Nakakahiya naman sa pamilya Son. Kung hindi ka nagsalita ng bastos kay Ginong Xiao. Sana hindi ka pinag-initan ni Ginong Xiao. Kuya Xiao, papaluhurin ko ang walang utang na loob kong anak na humingi ng tawad sa iyo. Sana'y mahabag ka, Kuya Xiao. At tatawarin ang aking walang kwentang anak. Akala ko pagkatapos ng kagabi, magiging tahimik na ang pamilya Sun. Mabuti ang anak mo. Ang anak mo. Kasabwat ang aking ampon ay nanghamak at nangasar sa akin. Anong parusa ang nararapat? Kuya Xiao, huwag kang magalit. Sun Kishan, bakit ka natatakot sa kanya? Bagamas siya ang chairman ng Longjiang Group, ang pamilya Sun, ay isa ring mayamang pamilya sa Jiangcheng. Hindi siya dapat magmalaki sa atin. Kailangan niyang tingnan kung papayag ang pamilya Sun. Dad, bakit ka natatakot sa matandang ito? Sun Kishan, ang paghingi mo ng tawad ay hindi tapat. Hindi mo makontrol ang asawa at anak mo. Ang paghingi ng tawad ngayon, wag na. Kuya Xiao, huwag kang magalit. Papaluhurin ko na ang walang utang na loob kong anak na humingi ng tawad sa inyo. Bakit hindi ka pa lumuhod? Lumuhod. Hindi ko kailangan, ako si Xiao Weijiang. Kuya Xiao, ano ang gusto mong gawin? Si Sun Xiaoguang ay may masamang ugali. Ni hindi mo mapalaki ang anak mong ito. Kaya ako na lang ang magtuturo sa kanya. Sun Xiaoguang, 50 palo. Palayasin sa Jiangcheng. Ang pagkakamali ng anak ay kasalanan ng ina. Ginang Sun, ikaw ay mayabang at walang galang ng aapi ng mahihina. Mula ngayon, hindi ka na makakadalo sa anumang handaan na idinaraos ng mga kilalang pamilya sa Jiangcheng. Mula ngayon, ang pamilya Sun ay tatanggalin sa listahan ng mga kilalang pamilya sa Jiangcheng. Dad, umalis ka na. Mom, pakiusap, iligtas mo ako. Anak, huwag kang matakot, nandito ang nanay mo. Walang sinumang maglalakas loob na makialam sa'yo. Sun Kishan, halos patayin na nila ang anak mo. At hanggang ngayon, duwag ka pa rin? Makinig ka kung may mga hasman sa anak ko ngayon. Kahit isang daliri lang, hindi kita patatawarin. Matanda, huwag kang mangarap na mapahamak ang anak ko. Sun Kishan, bibigyan kita ng 3 minuto. Kung hindi ka kikilos, huwag mong sisihin ang pamilya Sun. Sa pagiging walang awa. Brother Xiao,
Rocket Xiao, kahabagan niyo po ako. Rocket Xiao, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon para sa aking anak. Son Pishan, ano ba talaga ang kinakatakot mo sa kanya? Gusto pa niyang alisin ang pamilya Son sa mga elite ng Jiangcheng. Ang yabang naman niya, ang Longjiang Group. Wala silang karapatang maghari sa Jiangcheng, Director Deng. Director Wu, ang pagiging bastos niya sa Longteng Chamber Dinner ay makaka-offend sa founder. Sa pag-ayos namin sa kanya, ang pamilya Son ay para sa Longteng Chamber. Siya ay bisita ni Chairman Gu. Sino manghahasang gumalaw? Ano naman ang chairman Gu? Ang host ng dinner ngayong gabi ay ang founder ng Longteng Chamber. Si Gu Wilong, sa totoo lang, ay acting chairman lang. Ang tunay na may-ari ng chamber ay ang founder kapag nakilala na namin ang founder. Si Chairman Gu, titingala rin sa amin, di ba? Tama, Kichuan, ano ang kinakatakot mo? Kahit bisita pa siya ni Chairman Gu, ano naman? Sa harap ng tunay na chairman, si Gu Wilong, wala rin karapatang magsalita. Ngayong gabi, para sa chairman, alisin natin itong baliw. Sa hinaharap, sa harap ng chairman, tayo ang bagong maharlika. Kapag nakita ng chairman ang ating kontribusyon, Baka bigyan pa tayo ng pwesto sa dakong huli. Si Gu Wilong, sa harap ko, magsiserve lang ng tsaa. Hahaha. Ano pang hinihintay mo? Ganito na ang sinabi ni Director Deng. Gusto mo bang mamatay ang anak natin sa bagbog? Brother Chiao, hindi ko sinasadya ito. Ikaw ang nagtulak, ayaw mo akong palampasin. Kaya, ang pamilya Son, hindi na kailangang matakot sa'yo. kahit chairman ka ng Longjiang Group, o bisita man ni Gu Wilong, ang host ngayong gabi ay ang founder ng Longteng Chamber. Ang tunay na chairman ngayon, sa palagay ko. Kahit nandito si Gu Wilong, hindi siya magiging bastos tulad mo, Boss Son. Ang matandang si Xiao Weijiang, mayabang, walang respeto, pinapagulpi niya si Young Master Son. Binubugbog, hindi ko talaga napigilan. Ngayon, dahil kayo na ang maghahabol para kay Apo Son, kampante na ako, tatay. Maghanap ka agad ng tao, hilahin mo siya pababa para sa akin. Sasampalin ko siya ng 50 bises ng personal para mawala ang galit ko. Ang lakas ng loob mo. Di mo ba tinitigan ng mabuti ko? Sino talaga ang taong ininsulto mo? At sino ka ba? Isa ka lang. Hamak na od na gumagapang sa lupa. Sino ang may alam kung paano mo nakuha ang posisyon bilang chairman ng Longjiang Group? Sa tingin ko, baka ikaw at itong si Bayu ay may ginawang illegal para lang makuha yan. Ikaw, Grabe naman ang panlasa nitong si Bayu. Kahit sinong lalaki kinain, di man lang na disgusto. Hahaha, Son Xiaoguang, tumahimik ka. talaga nga, ikaw at itong si Xiao Weijiang. Ay may ginawang illegal. Abit ka niya, di mo pa ako papagsalitain? Hindi, sasabihin ko. Mga tao, pigilan niyo siya. Ako mismo ang sasampal sa mukha niya hanggang maging latay. Sino ang maglalakas loob? Bayu, ikaw ba ngayon? Ay talagang tutulong kay Xiao Weijiang. Kung ganoon, huwag mong sisihin ako kung di kita igagalang. Ngayon, sino mang humadlang sa akin? Sa pagganti kay Xiao Weijiang, ay kaaway ng pamilyang Son. Son Kishan. Talaga bang di ka takot mamatay? Di mo ba naisip? Kung ano ang nangyari sa pamilyang Zhu, ang huling uminsulto sa akin. Nangyari sa pamilyang Zhao, yan dahil nauto mo si Chairman Gu. Ngayon, ginulo mo ang Founders Banquet. Kahit dumating si Chairman Gu, siguradong mamamatay ka, matanda. Ang kapalaran mo ay mas malala ng 100,000 bises kaysa sa pamilyang Zhao. Mukhang hindi pa sapat ang nangyari sa pamilyang Zhu. Naglakas loob ka pang magmalakas sa harap ko. Xiao Weijiang, tatay. Huwag po kayong magaling, si Xiao Weijiang. Sa paggulo niya ngayon sa banquet, hindi na siya magtatagal. Samantala, ang aming pamilyang Zhao, sa tulong ng mga dakilang tao, ay makikipagkita sa founder. Pagkatapos ng araw na ito, si Xiao Weijiang ay tiyak na palalayasin sa Jiang City ng nakakahiya, at ang aming pamilyang Zhao Ay muling lulutang. Ama, Xiao Weijiang. ininsulto mo lahat ng mga kilalang pamilya sa Jiang City. Ngayon, ginulo mo pa ang Longteng Chamber of Commerce Banquet. Ngayon na ang katapusan mo. Sige, gusto ko makita kung paano nyo ako haharapin. Pero, payuhan ko kayo bago nyo ako galawin. Timbangin nyo mabuti ang inyong kakayahan base sa inyong kayamanan. Sapat na ba yan para sa galit ko? Xiao Weijiang, malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang dila mo, isa kang probinsyano. Ang yabang mo, mukhang naghahanap ka lang ng gulo. Tao, tawag mula kay Chairman Gu. Nakasama ko na ang mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya. Ayusin mo ang hapunan, pupunta na ako sa Vinoy kaagad. Sabay-sabay na sasalubong ang 4 na dakilang pamilya sa tagapagtatag. Opo, ano po ang utos, Chairman? Nakasama na po ng Chairman ang 4 na dakilang pamilya. Papunta na po sila rito. Kailangan nating maghanda para salubungin ang chairman At ang 4 na dakilang pamilya. Tapos, salubungin din natin. ang tagapagtatag ng Longteng Chamber of Commerce. Haha! Sa pagkakaalam ko, ilang dekada nang nagtatago ang tagapagtatag ng Longteng Chamber of Commerce. Ngayon, bigla siyang dumating sa Jiangcheng.
Mukhang magkakaroon nga ng dragon sa Jiangcheng. Mga tanga. Bulag. Xiao Weijiang, narinig mo yan. Paparating na ang chairman at ang mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya. Yan lang ang sasabihin ko. Kung magpapatuloy ka sa kalokohan mo, huwag kang magalit kung maging brutal ako. Tao, Mujian, huwag kang maglakas loob. Alam mo ba kung sino si Tio Xiao? wala akong pakialam kung sino siya o kung sinong kaibigan niya. Pero dito sa Longting Chamber of Commerce, Ang maggulo sa venue kamatayan yan. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Malapit nang dumating ang chairman. huwag nating hayaang madumhan ni Xiao Weijiang. Ang mga mata ng mga pinuno. Umalis ka. Ikaw lang. Wala kang karapatang hawakan ako. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw ang naghahanap ng gulo. Chairman, Yu Xiao, nahuli ang pagdating ng iyong tauhan. Pinahintulutan kong manghamak sa iyo ng mga bulag at tangang ito. ipagpaumanhin mo po. Chairman, ano ibig mong sabihin? Alam mo ba? Kung sino ang kinainisan mo, Chairman, ang taong ito ay Chairman lang ng Longjiang Group, sa harap ng Longting Chamber of Commerce. Tagapagserbisyo lang siya. Ang paggalang mo sa kanya ay, Nakakahiya sa Longting Chamber of Commerce. Ang Longting Chamber of Commerce ay may mga tanga tulad mo. kaya talagang nakakahiya. Guilong, ano ibig mong sabihin? Dilatan mo ang mga mata mo at tingnan mabuti. Ang taong nasa harap mo. Ay ang tagapagtatag ng Longting Chamber of Commerce. Ano? Si Xiao Weijiang ang tagapagtatag ng Longting Chamber of Commerce? Impossible. Parehong fake ito. Xiao Weijiang. Isa lang siyang magtitinda ng itlog mula sa Longjiang, isang probinsyano. Paano siya magiging tagapagtatag ng Longting Chamber of Commerce? Guilong. Lahat ng ito ay gawa-gawa mo, Guilong, upang pangalagaan ang kasinungalingang sinabi ni Xiao Weijiang. Xiao Shaoxuan Zodakyang. Akala ko'y sapat na ang aral nitong nakaraang 2 araw para sa inyo. Upang maging matapat na tao, ngunit hindi ko inaasahan na kayo'y lubhang walang pagsisisi. Ngayong araw, nagkakaisa pa kayo sa pamilya Sun upang ako'y hamakin. Kung ganito nga, huwag ninyong sisihin ako'y maging walang habag. Guilong, Narito, ipag-utos mo ang pamilyang Zhu at Sun mula ngayon. Huwag nang mangarap saan mang sulok ng mundo na makapagnegosyo kahit isa. Kung may mga has na tumulong sa kanilang dalawa at malaman ko, gagawin kong maging walang labi kayo sa China. Opo. Kuya Chiao, nagkakamali ako. Kuya Chiao. Hindi ko sinasadya. Siyempre hindi mo sinasadya. Nang api ka ng mahihina. Lalo kang kasuklam-suklam. Dahil dito, hayaan mong maranasan mo ang pakiramdam ng pagkawala ng lahat at pag-apakan ng iba. Sun Kishan, dalhin mo ang iyong mga tao. At lumayas kayo sa Jiangcheng. Hindi ba't? Minamaliit mo kaming mga taga-probinsya. Kung ganoon, bumalik ka sa Wangjiago. At maging isang tapat na taga-probinsya, magsaka at mag-araro. Kung wala ang aking pahintulot, huwag nang umalis sa Wangjiago. At kayo rin, kayong lahat ay mga mayayaman sa Jiangcheng. Mga miyembro ng Longting Chamber of Commerce, dapat sana'y tumulong sa mahihina. Ngunit kayo, bawat isa'y nangaapi ng mahina, walang pananagutan. Tunay na kahihiyan ng chamber. Guilong, narito, ipag-utos mo ang lahat ng negosyante sa Jiangcheng na narito ngayon. Lahat ay palayasin sa Longting Chamber, huwag nang pahintulutang sumapi muli. Ginoong Chiao, pakihinay-hinay, ang ingay-ingay, hindi maganda. sa ngayon, palalayasin lang kayo sa chamber. Kung magpapatuloy pa ang gulo, huwag sisihin ang Longting Chamber. Kung hindi kayo pagbibigyan ng pagkakataon, naintindihan na namin ang aming pagkakamali, mga ginoo. 20 taon na ang nakalipas. Itinatag ni Zhou Qiao ang Longjiang Group sa Jiangcheng. At pagkatapos ay itinatag ang Longting Chamber sa kabisera. Pinangunahan ni Zhou Qiao ang mga negosyante ng Longgu upang malampasan ang mga hadlang ng dayuhan. Kung wala si Zhou Qiao, wala ang Longting Chamber na ngayon ay nakatayo sa tuktok ng mundo. Si Tio Chiao ang nararapat na hari ng mga negosyante ng Longgu. Mabuhay si Ginoong Chiao. Atay. Alam ko na ang aking pagkakamali. Hindi ko sinasadya na hindi kita kilalanin. Ang lahat ng ito ay dahil sa pamilya Zhao. Silang buong pamilya Zhao. Sila ang nagtulak sa akin na gawin ito. At pati ang babaeng si Zhao Wenwen. Sinabi niya sa akin, kung hindi ako makikipaghiwalay sa iyo, hindi siya pakakasalan ako. Tatay, ikaw ang nagpalaki sa akin. Ako ang iyong mabuting anak. Paano ko kayang hindi kayo kilalanin? Anak ng Chu Xiaozuan. Noon pa man, ikaw mismo ang nagsabing wala kang magulang. Kaya pumayag akong pakasalan ka. Ngayong napahamak ka sa iyong amain, isinisi mo ang lahat sa aming pamilya Zhao. Wala kang kwenta. Kung hindi dahil sa iyo, ang pamilya Zhao, ay hindi sana nakagalit kay Chairman Xiao. Chairman, ang nakagalit sa inyo, ay si Xiao Xiaozuan. Wala itong kinalaman sa pamilya Zhao. Gawin ninyo sa kanya ang gusto ninyo. Ngunit pakiusap, patawarin ninyo ang pamilya Zhao. Bigyan ninyo kami ng pagkakataong mabuhay. Babae ka. Dahil sa iyo, hindi ko dapat napangasawa. Xiao Xiaozuan. Tama na. Ang mga taong makasarili sa huli ay mabibiktima rin.
Xiaoxuan, ang pagkawala ng lahat ng iyong ari-arian ngayon ay dahil sa iyong sariling kasalanan. Noon, binigyan kita ng pagkakataong umunlad. Ikaw mismo ang sumira nito. Mula ngayon, hindi ka na anak ko. Umalis ka na. Tatay, mali ako. Bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Tatay, tinapos ko na ang relasyon sa pamilya Zhao. Mula ngayon, ako na ang iyong tunay na anak. Kung hindi dahil noon. Nang iligtas ninyo ako sa ilog, nalunod na sana ako. Ako ang anak ninyo, tatay. Hayang-kaya ba ninyong talikuran ako? Tatay, naalala ninyo ba? Noong bata ako at may lagnat, kayo. Ang nagbantay sa akin buong gabi. At nung sumakit ang binti ninyo, ako. Ang nagbuha sa inyo papunta sa ospital, tatay. Ang mga aw nating mag-isa sa Wangjiagu. Nakalimutan mo na ba ang lahat? Ikaw ang nakalimot sa mga yon. Ang pagluhod mo sa harap ko ngayon ay dahil lamang sa aking katayuan at posisyon, Xiaoxuan. Nais ko sana na balang araw ay tunay mong maunawaan ang iyong pagkakamali. Kapag ginamit mo ang kapangyarihan at kayamanan sa masamang paraan, sa huli ay mawawala ka lamang sa hanggang na katanyagan at kayamanan. Ang isang tao na nakalimot kung bakit nagsimula sa buong buhay niya ay maglulubog lutang sa maling ilog. Tatay, huwag kayong umalis. Xiaoxuan, tandaan mo ang aral na ito. Ang tao, dapat laging may pusong mapagpasalamat. Tandaan mo, ang tatay mo ay tatay mo pa rin. Tatay,